Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 685 hanggang 71. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa madaling panahon, napansin ni Alvin na bukod sa grupo ng mga batang henyo na nagmula sa iba't ibang dinastiya na tulad niya ay bahagyang nagulat, ang mga tao mula sa mga kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty, tulad ni Irish at Sandro, ay hindi nagulat at tila alam na nila ang tungkol dito noon pa man. Alvin, kumpiyansa ka ba sa pagkuha ng una sa Dynasty Martial Competition? Biglang, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, at ito ay mula mismo kay Lizardo. Tumingin si Alvin kay Lizardo at nagkibit-balikat bago sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi ko alam. Naniniwala ako sa'yo. Ang mga salita ni Lizardo ay puno ng kumpiyansa kay Alvin. Sa orihinal, si Lizardo, na nakalusot sa ika-8 antas ng Void Initiation Stage, ay inisip na nalampasan na niya si Alvin. Nang pumasok si Alvin sa arena at nagsiwalat ng cultivation sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, ay nalaman niya na siya ay naiwan ni Alvin gaya ng dati. Naging dahilan ito upang hindi niya maiwasang makaramdam ng pait sa kanyang puso, at pagkatapos makaramdam ng pait, hindi niya maiwasang maging masaya para kay Alvin. Si Alvin ay kanyang kaibigan, at umaasa siya na si Alvin ay makakaakyat ng mas mataas at higit pa sa landas ng martial daw. Umiling si Alvin at ngumiti nang marinig niya ang halos bulag na kumpiyansa ni Lizardo. Mabilis na dumaan ang kanyang tingin kay Sandro, Sherman, at ang iba pang mga kabataang henyo sa Void Initiation Stage sa ika-9 na antas. Alam niyang ang mga taong ito ang magiging huling kalaban niya. Kung gusto niyang makakuha ng mas magandang ranking sa martial competition ng Dark Cloud Dynasty, kailangan niyang makipagkompetensya sa mga taong ito para dito. Sa ngayon, hindi niya alam ang eksaktong lakas nila, at ang alam lang niya ay mga martial artists sila ng ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Bang! Isa pang napakalakas na putok ang tumunog, at ito ang pangatlong ripple na nabuo ng dalawang matandang lalaki na nagbanggaan, at nagdulot ito ng mas malakas na presyon upang walisin pababa. Kaagad, isa pang ilang tao ang naalis. Bang! 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 Maraming malalakas na putok ang patuloy na umaalingaw-ngaw ng walang katapusan, samantalang, bawat isang napakalaking putok ay nagbabadya na ang pressure na bumabalot sa grupo ng mga batang henyo sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena ay tumaas ng isang hakbang, at naging sanhi ito ng maraming kabataang henyo na nasa kalungkutan habang ginagamit nila ang kanilang origin energy, concept, at spirit weapons para labanan ang pressure na ito. Sa bawat pagkakataon, magkakaroon ng maraming kabataang henyo na naalis. Bang! Isa pang napakalaking putok ang tumunog, at 5 kabataang henyo ang naalis. Dalawa sa mga taong ito ay pamilyar kay Alvin, at sila ang dalawang pang-6 na antas ng Void Initiation Stage na mga batang henyo mula sa Holdwin Empire. Sana lahat kayo ay kumapit hanggang sa dulo. Ang dalawang batang henyo ng Holdwin Empire ay masasabing kilala nila Alvin, Logan, at Lizardo. Kahit na hindi sila gaanong pamilyar sa isa't isa, binati pa rin nila ang mga ito ng swerte bago umalis. Salamat! Tumango si Alvin habang nagpasalamat sa kanila. Matapos bumalik ang dalawang batang henyo ng Holdwin Empire, ang kinatawa ng Holdwin Empire, ang matandang lalaki na pinangalanang Leo ay bumantong hininga bago tumingin sa kalapit na Sandro. Sandro, base sa kasalukuyang sitwasyon. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, at least 2 sa mga miyembro ng iyong Darkstone Empire ang makakadaan sa unang round na ito ng mga selection. Puno ng inggit ang tono ng matanda. Oo. Tumango si Sandro. Walang kamalay-malay, ang kanyang tingin ay bumaba kay Logan. Naunawaan niya na sa lakas ni na Alvin at Lizardo, hindi mahirap para sa kanila na makapasa sa unang round ng mga selection, samantalang, tila medyo mahirap para kay Logan. Pagkatapos ng lahat, si Logan ay isa lamang ika-7 antas ng Void Initiation Stage na martial artist. Sa orihinal, si Logan ay maaaring ituring na napakahusay para sa pagkakaroon ng cultivation sa ika-7 antas ng Void Initiation Stage sa kanyang edad.
Ngunit lahat sa grupo ng mga kabataang henyo na naruroon ngayon ay ang nangungunang mga batang eksperto ng Dark Cloud Dynasty, at si Logan sa halip ay tila medyo ordinaryo kapag kasama nila. Sa sandaling ito, halos lahat ng mga kabataang henyo sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena ay nabubuhay sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o higit pa, at lahat ng mga kabataang henyo na ito ay higit sa 30 ang bilang. Ang mga eksperto ay talagang marami tulad ng mga ulap sa Dark Cloud Dynasty. Hindi napigilan ni Alvin ang kanyang pagkabigla nang makita niya ang eksenang ito. Pagkatapos ng lahat, kasama ang kanyang sarili, Lizardo, at Logan, wala pang 10 tao sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage at mas mataas sa iba't ibang empires. Sa madaling salita, mahigit 20 tao sa 30 plus kabataang henyo sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas ay mula sa mga kapangyarihan ng Dark Cloud Dynasty. Bang! Ang origin energy ng mga ripples na ibinubugo mula sa dalawang matanda ay nagbabanggaan pa rin sa isa't isa. Bawat isang banggaan ay magdudulot ng napakalakas na pressure na walisin kasama ng banggaan, at patong-patong ng pressure na pinindot pababa sa 30 plus kabataang henyo sa eksena dahil nilayon nitong alisin ang isa pang 10 plus na tao. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang naalis. Maayos pa rin ang ikawalong antas ng Void Initiation Stage ng mga martial artist, ngunit ang ikapitong antas ng Void Initiation Stage ng mga martial artist na iyon ay halos gumamit ng bawat onsa ng lakas sa kanilang mga katawan sa sandaling ito dahil noon lamang nila napigilan ang kanilang sarili na maipit pababa mula sa langit. Sa mga martial artist sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, tanging sina Irish at Logan lang ang tila komportable. Ang Spirit Saber na nasa kamay ni Logan ay isang Grade 3 Spirit Saber. Tumaas ang kilay ni Alvin. Naunawaan niya na ang dahilan kung bakit naging komportable si Logan tulad ni Irish ay dahil nagtataglay siya ng Grade 3 na Spirit Weapon na maaasahan gaya ni Irish. Sa kasalukuyan, ang Grade 3 Spirit Whip na pinadalisay ni Alvin para sa kanya ay lumitaw sa kamay ni Irish habang ginagawa niya ang lahat upang labanan ang pressure na bumababa mula sa langit. Dahil maraming tao ang naruroon sa kalangitan, kaya halos magkadikit ang mga sinaunang may sungay na dragon silhouette at hindi makilala ang may-ari nito, kaya hindi napansin ng maraming tao na may kakaiba sa mga sandata ng espiritu sa kamay ni Logan at Irish. Bang! 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 Isa pang 3 malalaking putok ang tumunog, at ito ay sunod-sunod na umalangaw-ngaw pagkatapos ng maikling panahon. Kasabay nito, 20 katao na lamang ang natitira sa gitna ng mga batang henyo sa kalangitan ng Cage Battle Arena. Ang huling resulta ay lumitaw. Sa sandaling lumabas ang mga resulta, inalis ni Irish ang Grade 3 Spirit Whip sa kanyang kamay at nakahinga ng maluwag, at pagkatapos ay hindi sinasadyang bumaba ang kanyang tingin sa kalapit na Alvin. Ang kanyang pares ng magagandang mata ay naglalaman ng lamang na parang tubig. Kung ikukumpara sa Logan, ang Irish ay maaaring ituring na nasa isang medyo mas mabuting kalagayan. Pagkatapos ng lahat, ang fire concept na naintindihan niya ay mas malakas kaysa sa Logan Saber concept. Ang mukha ni Logan ay tila bahagyang namutla, at ang kanyang katawan ay bahagyang nanginginig. Siyempre, hindi si Logan ang nasa pinakamalungkot na estado. Ang mga tao sa pinakamalungkot na estado ay ang iba pang 7 batang henyo sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage, dahil ito ay dahil sa kanilang pundasyon na bahagyang mas mahusay kaysa sa iba pang mga batang henyo kaya sila ay matagumpay na nakasulong. Ang 7 batang henyo na ito ay basang-basa sa pawis sa sandaling ito, at sila ay huminga ng walang katapusan, na para bang nakipag-away sila ng 3,000 round sa isa pa. Naka-advance na kayong 20. Magpahinga ng kalahating oras. Makalipas ang kalahating oras, magpapatuloy ang ikalawang round ng mga selection. Ang ikalawang round ng mga selection ay direktang maglalaban-laban para sa mga posisyong lalahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Unti-unting nagsalita ang isa sa 2 matandang lalaki. Sa ilang sandali, ang grupo ng mga batang henyo sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena ay sunod-sunod na umalis. Alvin, tiyak na tatapakan kita sa ilalim ng aking mga paa at walang habas na year-okan ang iyong kapalaluan. Bago umalis, sinulyapan ng masama ni Sherman si Alvin at sumumpa sa kanyang puso.
Napakunot ang noo ni Alvin nang mapansin niya ang isang titig na parang makamandag na ahas na nakatingin sa kanya na may masamang intensyon. Nang lumingon siya upang tumingin, napansin ni Alvin ang figure na patungo sa first-class spectating area na kabilang sa Imperial Family. Sherman. Sa isang sulyap lang, nakilala ni Alvin ang boses na ito, at ito mismo ang figure ng dating Zither Young Master ng Azure Forest Imperial Kingdom. Mas mature na si Sherman kaysa dati. Kung siya iyon noon pa man, tiyak na katulad na siya ni Hines noon pa man at nagsasalita ng maraming kalokohan sa harap ko. Ngayon, hindi siya umimik at sa halip ay itinago niya ang kanyang puot sa loob ng kanyang puso. Masasabing nitong mga nakaraang taon, nagbago na siya mula sa isang mabangis na hayop na nagngangalit sa isang makamandag na ahas na tumatambangan sa mga anino. Nang matapos siyang mag-isip, nakaramdam si Alvin ng bahagyang takot sa kanyang puso. Kung si Sherman ay uungal sa kanya na parang baliw at magsasalita tungkol sa pagpatay sa kanya, hindi iyon iisipin ni Alvin. Ngunit napakakalma na ngayon ni Sherman, at naging sanhi ito upang madama niya ang mga bakas ng panganib. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niya ang hindi malay na si Sherman ay mas nakakatakot kaysa sa pangalawang Prinsipe Hines. Bumalik na tayo. Tinawag ni Lizardo si Alvin. Tumango si Alvin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Irish at tumawa sa pamamagitan ng voice transmission. Irish, huwag mong kalimutang tumaya para sa akin pagpasok ko sa arena. Huwag kang mag-alala, Brother Darfield. Sumagot si Irish na may magagandang dimple sa kanyang mukha. Kasunod nito, magkatabi sina Alvin at Lizardo patungo sa second-class spectating area kung saan nakaupo ang grupo ng mga tao mula sa Darkstone Empire. Habang nasa daan, napansin ni Alvin ang dalawang mabangis na tingin na nakatitig sa kanya. Sa bahagyang pag-ikot ng kanyang ulo, napansin ni Alvin ang mga may-ari ng dalawang titig na ito. Hines, Brix. Malamang gusto ni Brix na manindigan para sa kanyang nakababatang kapatid. Si Alvin ay hindi nagulat na si Hines ay gustong sumalungat sa kanya, at ang kanyang tingin ay bumaba kay Brix habang siya ay nahulaan sa kanyang puso. Alvin, Lizardo, Logan. Congratulations! Matapos bumalik ang grupo ng tatlo ni Alvin, binati ni Sandro at lahat ng mga batang henyo ng Darkstone Empire ang grupo ni Alvin na tatlo. Congratulations! Ang kinatawan ng Holdwin Empire na nakaupo sa gilid ay bumati sa grupo ni Alvin ng tatlo kasama ang grupo ng mga batang henyo mula sa Holdwin Empire. Salamat! Bahagyang ngumiti sina Alvin at Lizardo habang sumagot sila. Tanging si Logan lamang ang may malungkot na ekspresyon habang siya ay bumalik sa kanyang upuan na may mga mata na kumikislap sa maliwanag na mga ilaw, at ang iniisip niya ay isang misteryo. Brother Alvin, kahit alam kong hindi mahina ang lakas mo, hindi ko naisip na isa ka talagang 9th level Void Initiation Stage Martial Artist. Si Marvin na nakaupo sa gilid ni Sandro ay tumingin kay Alvin at bumaantong hininga. Ang mga salita ni Marvin ay pumukaw ng parehong damdamin sa grupo ng mga batang henyo mula sa Darkstone Empire. Oo, Alvin. Hindi ko talaga akalain na ikaw ang pinakamalakas sa amin. Mukhang isang taon mo nang tinatago ang lakas mo ha. Exactly. Hindi mo ba itinago ito ng kaunti? Kung gumawa ka ng hakbang noong isang taon, malamang na hindi makayanan ni Scott ang isang galaw. Matapos masaksihan ng grupo ng mga batang henyo mula sa Darkstone Empire ang lakas ni Alvin, natural nilang naisip na nagpigil si Alvin noong isang taon, at dahil dito nakuha ni Scott ang karangalan ng numero 1 eksperto sa Darkstone Empire. Itinago ang aking lakas. Ang mga salita ng lahat ay naging sanhi ng pagkibot ng mga sulok ng bibig ni Alvin. Isang taon na ang nakalipas, gumamit siya ng Grade 4 Spirit Sword para ipagpalit ang Spirit Fruit na ginamit ng Void Prying Stage Martial Artists mula kay Scott. Kung kaya niyang talunin si Scott sa oras na iyon, kailangan pa bang gawin ito? 686. Kahit na ito ay isang Grade 4 Spirit Sword lamang na wala sa kanyang paningin, hindi iyon basta-bastang ibibigay sa isang estranghero, di ba? Siyempre, hindi na ipinaliwanag pa ni Alvin ang tungkol dito, ngunit nang ang eksenang ito ay pumasok sa mga mata ng grupo ng mga batang henyo ng Darkstone Empire, naisip nila na si Alvin ay tahimik na inamin ito. Sa gitna ng 20 batang henyo na umabant ngayon.
Umupo si Alvin sa tabi ni Lizardo habang nakapikit siya sa pagmumuni-muni, at nag-isip siya sa kanyang puso. May kabuuang 6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist kasama ako. Bukod doon, mayroong Lizardo, Robert, at isa pang 3 8th level na Void Initiation Stage na martial artist. Ang huling 9 na tao ay ang ika-7 antas ng Void Initiation Stage na mga martial artist na kinabibilangan nina Irish at Logan. I wonder kung gaano karaming mga posisyon ang dapat lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Alvin na bahagyang mag-alala tungkol kay Irish. Noong nakaraan, kahit na narinig niya ang tungkol sa bilang ng mga posisyon para sa mga batang henyo ng Dark Cloud Dynasty na lumahok sa martial competition of the 10 Dynasties, ngunit ang lahat ng iyon ay karaniwang mga alingaw-ngaw, at hindi ito maaaring paniwalaan na totoo. May mga nagsabing 5 lang ang posisyon, may nagsabing 15 ang posisyon, may nagsabing 7, at may nagsabing 8. Sa kabuuan, bago ito opisyal na inihayag ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, naging posible ang lahat. Ang Martial Competition of the 10 Dynasties ay isang kompetisyon sa pagitan ng mga batang henyo ng 10 dynasties kabilang ang Dark Cloud Dynasty. Logically speaking, bawat dynasty ay hindi papayag ang napakaraming kabataang henyo, ngunit imposible rin na kakaunti ang payagan. Ayon sa aking hula, ito ay dapat na hindi hihigit sa 10 tao. Hulaan ni Alvin sa kanyang puso. Habang nakapikit si Alvin sa pagmumuni-muni, ang buong cage battle arena ay puno ng ingay at kasabikan, at bukod sa pagtalakay sa 20 tao na umaban, mas marami pa sa kanila ang tinatalakay ang isa sa mga batang henyo. Ang 6 na 9th level na Void Initiation Stage na mga eksperto kabilang si Alvin ang unang tinalakay. Pagkatapos nito, lumipat ang atensyon ng lahat sa mga posisyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. I wonder how many positions are there to participate in the martial competition of the 10 Dynasties. Maraming tao ang na-curious. Sa first class spectating area, si Irish ay tahimik na umupo sa kanyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Kung titingnang mabuti, mapapansin ng isa na siya ay naglilinang, at tila ito ay isang huling minutong pagsisikap. Makalipas ang kalahating oras, ang 2 matandang lalaki na namuno sa unang round ng pagpili kanina ay sunod-sunod na nag-flash out, at muli silang nakarating sa langit sa itaas ng cage battle arena at nakatayo doon sa kalangitan. Mabagal na nagsalita ang isa sa mga matandang lalaki. Susunod, magsisimula na ang ikalawang round ng mga selection ng martial competition ngayon. Ang ikalawang round ng mga selection ang magpapasya sa pinakamalakas na 10 kabataang henyo. Ang 10 batang henyo na ito ay makakakuha ng mga kwalipikasyon para sumali sa martial competition ng 10 Dynasties na gaganapin isang taon mula ngayon. 10 posisyon. Iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata nang marinig niya ito, at isang umaagos na liwanag ang kumislap sa loob nito. 10 posisyon. Hindi maiwasang lumiwanag ang tingin ni Lizardo na nakaupo sa tabi niya. Kung mayroong 10 posisyon, kung gayon siya ay magiging kumpiyansa sa pagkuha ng isa. 10 posisyon. Bahagyang sumimangot ang kalapit na si Logan, at mukhang hindi siya kumpiyansa. Biglang bumaba ang tingin ni Logan kay Alvin, at tila may bahagyang pagayaw at kawalan ng kakayahan na naghalo sa kaibuturan ng kanyang mga tingin. Pagkaraan ng isang taon, napuno siya ng kumpiyansa at naisip na kaya niyang talunin si Alvin sa Dynasty Martial Competition. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga pangarap ay maganda, ngunit ang katotohanan ay brutal. Ang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage Cultivation na inihayag ni Alvin ay naging sanhi ng pagkamangha ni Logan at nakaramdam ng kaunting kawalan ng pag-asa mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa parehong oras. Lumalabas na habang iniisip niya na sa tulong ng kanyang amo, mayroon siyang lakas na mas mabigat kaysa kay Alvin, ngunit naiwan na naman siya ni Alvin. Samantala, si Logan ay may pakiramdam na parang ang mga Diyos ay hindi patas sa pagdadala kay Alvin sa mundong ito pagkatapos payagan ang kanyang pag-iral na ipanganak. Sa ilang sandali, huminga ng malalim si Logan at dahan-daang bumalik sa kanyang katinoan. 10 posisyon. May kabuuang 6 na 9th level Void Initiation Stage na martial artist kasama si Alvin. Ang 6 na taong ito ay mga buhay na mahirap para sa akin na kulugan sa sandaling ito.
Sa madaling salita, maaari lang akong makipagkumpetensya para sa isa sa iba pang apat na posisyon. Kung hindi, ako ay nakatadhana na hindi makasali sa martial competition ng 10 Dynasties. Si Logan na orihinal na puno ng kumpiyansa ay nakaramdam ng pressure na inatake siya, at bahagyang hindi siya makahinga. Sa sandaling ito, nang marinig nila na mayroon lamang 10 posisyon, ang iba pang mga batang henyo na dumaan sa unang round ay parehong masaya at nag-aalala. 20 tao, 10 posisyon. Isang 50% na pagkakataon. Sa gitna ng ika-7 antas ng Void Initiation Stage ng mga kabataang henyo na umunlad, bukod kina Irish at Logan na naglilinang pa rin, lahat ng iba ay nagpakita ng walang magawa at mapait na mga ngiti. Malinaw, hindi sila nagdala ng labis na pag-asa. Para makatipid ng oras. Direktang uusad ang 6 na 9th level Void Initiation Stage ng mga batang eksperto mula sa second round. Nang hindi nagtagal, muling nagsalita ang matandang lalaki sa langit sa itaas ng Cage Battle Arena. Ginagawa ito para sa kapakanan ng pagpayag na matapos ang ikalawang round ng mga selection sa lalong madaling panahon. Pagkatapos maitakda ang 10 posisyon para lumahok sa Martial Competition of the 10 Dynasties, ang pinakamalakas na 10 batang henyo ay i-rank sa isang partikular na ranggo. Ang mga batang henyo na may mataas na ranggo ay makakakuha ng masaganang pabuya mula sa Imperial Family ng ating Dark Cloud Dynasty. May pagtutol ba sa iba pang 14 na tao? Nang matapos siyang magsalita ay nagtanong ang matanda. Direktang advance. Nagliwanag ang tingin ni Alvin nang marinig niya ang matanda. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang lumaban sa ikalawang round ng mga selection, at ito ay isang napaka-normal na tuntunin. Si Lizardo, na nakaupo sa gilid, ay sumulyap ng inggit kay Alvin. Tutol. Nang marinig nila ang matanda, lahat ng ika-7 antas ng Void Initiation Stage ng mga batang henyo na umabant mula sa unang round ay mapait na ngumiti. Ano ang posibleng pagtutol nila? Ang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage martial artist ay sapat na upang durugin sila sa bawat aspeto. Para naman sa 8th level na Void Initiation Stage na mga kabataang henyo kabilang si Lizardo, bukod kay Lizardo na walang pagtutol, ang 4 na iba pang tao kabilang si Brian ay may mga kumikislap na tingin sa sandaling ito. Sabay-sabay na bumaba ang kanilang mga tingin sa lugar na pinagmamasdan kung saan nakaupo ang grupo ng mga miyembro ng Darkstone Empire. Sa mas tiyak na pagsasalita, ang kanilang mga tingin ay bumaba kay Alvin. Alvin. Mukhang may mga taong hindi kumbinsido sa iyong lakas. Matapos mapansin ni Lizardo ang mga titig ng 4 na taong ito, hindi niya maiwasang pagtawanan si Alvin. Kung hindi sila kumbinsido, lalaban tayo. Nagkibit balikat si Alvin, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang malamig na ilaw. Ngunit natatakot ako na hindi nila kayang tiisin ang kahihinatnan ng pakikipaglaban sa akin. Kasabay nito, ang nagliliyab na layuning pumatay sa katawan ni Alvin. Ang iba ay maayos at walang napansin, ngunit si Lizardo na nakaupo sa tabi ni Alvin ay malinaw na naramdaman ang nakakatakot na layunin ng pagpatay, at ang nakakatakot na lamig ay lumabas sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakakatakot na pagpatay ang layunin. Takot na sumulyap si Lizardo kay Alvin. Ang matalik niyang kaibigang ito na nakilala niya mula pa noong kanyang kabataan ay tila lalong hindi maarak. Mukhang kahit may tulong akong master. Hindi madali para sa akin na malampasan si Alvin. Hindi napigilan ni Lizardo ang buntong hininga sa kanyang puso. Ano? Robert. Gusto mong hamanin si Alvin? Sa first-class spectating area na kabilang sa Flare Clan, ang Flare Clan's Patriarch, Tyson, ay tumingin kay Robert na nasa kanyang tabi at nagtanong ng may pagtataka. Bahagyang tumango si Robert. Sa ganang kanya, kahit na si Alvin ay isang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist, si Alvin ay masyadong bata, kung tutuusin. Kaya, ang pagtatanim ni Alvin ay malamang na nakatambak sa pamamagitan ng pag-asa sa isang malaking halaga ng mga bunga ng espiritu. Malamang, hindi maganda ang pangunawa ni Alvin sa konsepto.
Ang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage ay parang nakakatakot, ngunit sa mga tuntunin ng Origin Energy, nalampasan lamang nito ang ika-8 antas ng Void Initiation Stage sa pamamagitan ng lakas ng isang sinaunang may sungay na dragon. Sa madaling salita, hanggat ang pangunawa ni Alvin sa konsepto ay mas mababa kaysa sa konsepto ng isang ika-8 antas ng Void Initiation Stage na martial artist, kung gayon ang isang ika-8 antas ng Void Initiation Stage na martial artist ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na talunin si Alvin. Ngayon, batay sa kanyang sariling hinuha, ang pangunawa ni Alvin sa konsepto ay dapat na mas mababa sa kanya. Kaya gusto niyang hamanin si Alvin. Ngunit nang isipin niya kung paano si Alvin ay manugang ng kanilang Flare Clan's eldest master, Wilbur, bahagya siyang nag-alinlangan, at ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang sumulyap kay Wilbur. Kuya Kong. Payag ba kayong dalawa kung hinahamon ni Robert si Brother Darfield? Napansin ni Tyson ang pag-aalala ni Robert, at ang kanyang tingin ay lumipat kay Wilbur at Elder Kong bago nagtanong na may bahagyang ngiti. Sige kung confident ka. Ang sagot ni Wilbur ay napakatapat. Sangayon ako sa sinabi ng panganay na guro. Tumango si Kuya Kong. Nang marinig niya sina Wilbur at Elder Kong, nagliwanag ang tingin ni Robert, at wala na siyang anumang alalahanin. Mabilis na tumayo si Robert at magsasalita na sana para hamanin si Alvin. Ngunit sa kasamaang palad, huli na siya. May objection ako. Isang bahagyang namamaos at hindi kanais-nais na boses ang biglang tumunog mula sa isa sa mga first class na lugar na nanunood. Kasunod nito, ang lahat sa Cage Battle Arena ay nakakita ng isang figure na kumislap mula sa gilid ng Yale Clan's Patriarch, at ang figure ay dumating sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena sa isang kisap mata. Ito ay isang binata sa berdeng damit sa paligid ng edad na 37 o 38 at may isang ordinaryong hitsura. Oo Melo. Agad na nakilala ng maraming tao ang binatilyong ito na nakasuot ng berde. Si Melo ay isang figure sa nakababatang henerasyon ng Yale Clan na nagtataglay ng lakas na mas mababa lamang sa eldest young master, Brix. Ang kanyang cultivation ay nasa ika-8 antas ng Void Initiation Stage, at sa parehong oras, isa siya sa mga taong umabant mula sa unang round. Hindi rin naman balak ni Melo na hamanin si Alvin, di ba? Kumunat ang noo ni Robert at umupo sa dulo, at tahimik niyang pinanood ang mga pangyayari. Sa first-class spectating area kung saan ang mga miyembro ng Yale Clan ay nakaupo, ang mga sulok ng Yale Clan's second young master, Ryan, ay kumulot sa isang malamig na ngiti, at ang kanyang masamang tingin ay bumaba kay Alvin na nasa second-class spectating area sa ibaba niya. Alvin, paano kahit na ikaw ay nasa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage? Makakasabay ba ang iyong konsepto sa iyong paglilinang? Kahit na mas mababa sa iyo ang paglilinang ni Melo, ang kanyang konsepto sa tubig ay naintindihan na hanggang sa ika-8 gangka, at tiyak na mas malakas ito kaysa sa iyo. Hintayin mo lang na matalo ka ni Melo. Si Ryan ay labis na kampante sa kanyang puso. Malinaw, hindi niya akalain na naunawaan ni Alvin ang isang konsepto hanggang sa ika-8 antas o mas mataas, at ito ay kahit sa lawak na naramdaman niyang ang pag-unawa ni Alvin sa konsepto ay wala pa sa ika-7 antas. Sa ganang kanya, si Alvin ay parang isang piraso ng isda sa chopping block bago ang pangalawang pinakamalakas na eksperto sa nakababatang henerasyon ng Yale Clan, Melo, at Alvin ay nasa awa ni Melo. Anong tutol ang mayroon ka? Huwag mag-atubiling magsalita tungkol dito. Kung hindi ka kumbinsido sa anumang ika-9 na antas ng Void Initiation Stage na batang eksperto, huwag mag-atubiling hamanin ang taong iyon. Hanggat kaya mong talunin ang taong iyon, dapat siyang sumali sa ika-2 round ng mga selection kasama mo at ng iba pang 14 na tao. Tumingin ang matandang lalaki kay Melo at dahan-daang nagsalita. 687. Kasabay ng hitsura ni Melo at ang matandang nagsasalita, ang paligid ng Cage Battle Arena ay tahimik. Ang mga tingin ng maraming tao ay sabay-sabay na bumaba kay Melo. Dapat iniisip ni Melo na hamanin ang binatang iyon mula sa Darkstone Empire. I think so too. Masyadong bata ang binatang iyon, kung tutuusin. Kahit na hindi masama ang kanyang cultivation, ang concept na naintindihan niya ay hindi dapat maging strong sa anumang lawak.
Ang paglilinang ay maaaring itulak pataas ng mga bunga ng espiritu. Ngunit ang konsepto ay maitataas lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili. Masiglang nag-usap ang mga manunood sa paligid ng cage battle arena. Bukod kina Alvin, Lizardo, at Logan na hindi sumang-ayon o hindi sumang-ayon nang marinig nila ang mga talakayang ito, karamihan sa mga tao ay may katulad na iniisip. Malinaw, hindi alam ng lahat ng taong ito ang pagkakaroon ng concept fragment. Kung sinabi na ang mga espiritong prutas ay maaaring itulak ang paglilinang ng isang tao, kung gayon ang mga concept fragment ay katulad din na nagawang itulak ang pag-unawa ng isang tao sa konsepto. Magaling ang ibang 9th level void initiation stage young geniuses. Pero hindi ako kumbinsido sa lakas ng taong ito mula sa Darkstone Empire. Gusto ko siyang hamanin. Gaya ng inaasahan, dumaan ang tingin ni Melo sa kalangitan at dumaan sa grupo ng mga batang henyo mula sa Darkstone Empire bago tuluyang nakipagkulong kay Alvin. Ang kanyang mga mata ay puno ng siksik na layunin ng labanan. Dahil marami na ang nakahula sa desisyon ni Melo kanina, hindi na sila nagulat sa kinalabasan ngayon. Sa sandaling ito, bumaba ang tingin ng matanda kay Alvin at dahan-dahan siyang nagsalita. Itong batang henyo mula sa Darkstone Empire, mangyaring lumapit at labanan ang batang henyo ng Yale clan na ito sa labanan ng buhay at kamatayan. Whoosh! Hindi nagsalita si Alvin bago diretsyong umalis sa kanyang upuan at tumangala sa kalangitan, at sa isang kisap mata, nakarating na siya sa langit sa itaas ng cage battle arena upang tumayo na nakaharap kay Melo. Sigurado ka bang gusto mo akong hamanin? Tahimik na tumingin si Alvin kay Melo bago nagtanong ng walang pakialam. Ano, natatakot ka? Nagsimulang tumawa si Melo. Natatakot. Dahil sa mga salita ni Melo, hindi napigilan ni Alvin na matigilan, at pagkatapos ay umiling siya at tumawa. Marahil maraming tao sa mundong ito ang maaaring matakot sa kanila ngayon, ngunit wala ka sa kanila. Malapit ka nang magbago ng opinyon. Ang tono ni Melo ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ganun ba? Nanatiling hindi nagbabago ang ngiti ni Alvin, ngunit bigla niyang pinigilan ang kanyang ngiti, at ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang lamig. I'll give you a chance. May oras ka pang umamin ng pagkatalo ngayon. Ano ba? Ang yabang mo kaya to the point na iniisip mo na mapapatay mo ako. Tumawa si Melo, at ang kanyang tawa ay lumakas at lumakas na parang nakarinig siya ng isang napakahusay na biro. Mukhang nakagawa ka na ng desisyon. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay kumukulot na parang kidlat, at isang masamang arko ang nakasabit doon. Kanina, nang ipaliwanag ng matanda ang mga tuntunin ng ikalawang round ng mga selection, nakapagdesisyon na siya sa kanyang puso. Kahit sino man iyon, basta't maglakas loob silang hamanin siya, tiyak na papatayin niya ang tao. Sa ganitong paraan, hindi lamang niya magagawang alisin ang isang posisyon para kay Irish at payagan siyang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na makuha ang mga kwalifikasyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties, maaari rin niyang bigyan ng babala ang iba na huwag silang manggahas na maliitin siya. Stop trying to be deliberately mystifying. I won't kill you today since you're the son-in-law of Lord Wilbur. Pero, tatalunin pa rin kita at ubusin ang kayabangan mo. Sumigaw si Melo na may malungkot na boses, at ang mga damit na suot niya ay kumikislap nang hindi ito tinatangay ng hangin. Kasabay nito, ang malawak na origin energy ay bumalot sa katawan ni Melo at binalot siya sa loob, at tila siya ay nasa loob ng isang bola ng puting kulay na apoy. Whoosh! Sabay-sabay, ang enerhiya ng langit at lupa ay umikot sa itaas ng Melo upang maging 11 sinaunang may sungay na dragon silhouette na malawak at makapangyarihan. Hindi lang iyon, kasama ang kanyang origin energy, ang mga hibla ng asul na kulay na enerhiya ay lumukso sa loob nito, at isa pang 8 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang lumitaw sa kalangitan. 8th level water concept. Kaagad, maraming tao na naruroon ang hindi napigil ang mapabulalas ng may pagtataka. Ang pag-unawa sa ikawalong antas ng konsepto ng tubig sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage ay hindi lamang sumubok sa likas na talento ng isang tao sa martial Dao, mas nasubok pa nito ang pag-unawa ng isang tao
Sa abot ng maraming tao, ang kakayahan ni Melo na makamit ang ganoong kalagayan ay napakahirap makuha. Hindi nakakagulat na hinahamon niya ang hamon na ito mula sa imperyo ng Darkstone, lumiliko na siya ay handa na. Kahit na ang binata na ito ay isang 9th level Void Initiation Stage martial artist, pero ang concept na naintindihan niya ay malamang na wala pa sa 7th level. Malaki ang posibilidad na matalo siya. Mukhang ang Yale Clan ay magiging limelight sa pagkakataong ito. Maraming tao sa paligid ng Cage Battle Arena ang nagbubulungan sa diskusyon. Karamihan sa mga tao ay napuno ng kumpiyansa kay Melo dahil hindi nila akalain na ang binatang ito, si Alvin, ay may kukumpara kay Melo sa mga tuntunin ng pag-unawa sa konsepto. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay talagang napakabata. Ayon sa pag-iisip ng mga ordinaryong tao, hindi nila akalain na ang konsepto na naiintindihan ni Alvin ay malakas sa anumang lawak. Sa parehong oras na ginamit ni Melo ang kanyang origin energy at water concept, isang sibat ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang mga kamay. Whoosh! Nanginginig ang pagsasalita habang ang origin energy ay mabilis na sumanib dito at para itong bato na lumulubog sa karagatan. Kaagad, lumitaw ang isa pang anim na sinaunang may sungay na dragon silhouette at 3,800 sinaunang mammoth silhouette sa tabi ng umiiral na 19 na sinaunang may sungay na dragon silhouette sa kalangitan sa itaas ng Melo. Grade 4 Spirit Weapon. Agad namang hindi napigilan ng maraming manunood sa paligid na mapasigaw sa gulat. Siyempre, mas marami pa ang hindi nagulat. Marahil sa katayuan ni Melo sa Yale Clan, hindi sapat para sa kanya na magkaroon ng Grade 4 na Spirit Weapon, ngunit ito ay ang Dynasty Martial Competition ngayon, at ito ay nauugnay sa mukha ng Yale Clan. Kahit na ito ay sa pamamagitan ng pagpapahiram, ang Yale Clan ay magpapahiram ng Grade 4 na Spirit Weapon kay Melo. Hindi mahalaga kung nanalo o natalo si Melo ngayon, ito ay may kaugnayan sa mukha at karangalan ng Yale Clan, kaya imposible kahit na ano para sa Yale Clan na tretuhin ito ng basta-basta. Ang lakas ng 25 sinaunang may sungay na dragon at 3,800 sinaunang mammoth. Habang pinagmamasdan niya ang kababalaghang dulot ni Melo mula sa paggamit ng kanyang buong lakas, si Alvin ay may kalmadong tingin at nakatayo sa lugar ng hindi gumagalaw na parang bundok, at parang hindi magbabago ang kanyang ekspresyon kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan. Si Melo ay umaatake ng buong lakas mula sa bat. Mukhang hindi rin siya mangangahas na maliitin ang binatang ito mula sa Darkstone Empire. Sa entablado na Dynasty Martial Competition, walang sino man ang manggahas na maging pabaya. Kapag ang isa ay pabaya, malaki ang posibilidad na ito ay nangangahulugan ng pagkatalo. Talaga. Sa ilalim ng mga tingin ng karamihan ng mga manunood sa Cage Battle Arena, sumalakay si Melo. Ang sibat ni Melo ay kumikislap na parang ito ay naging isang kidlat, at ang bilis nito ay napakabilis na ang ilang mga manunood na may mababang kultivasyon ay hindi man lang makita ang anino ni Melo, samantalang, sa mga mata ng mga manunood na may malalakas na pagtatanim, ang kasalukuyang Melo ay kumikislap na dumating malapit sa Darkstone Empire sa Alvin ng isang mata. Pagwasak ng Water Dragon. Biglang umalangaw-ngaw ang isang paputok na sigaw sa buong tahimik na Cage Battle Arena. Sa ilalim ng mga titig ng lahat ng naroroon, huminto si Melo sa paggalaw habang ang sibat sa kanyang kamay ay nanginginig, at pagkatapos ay umuungal ang kanyang umuugong na origin energy habang ito ay bumaril kasama ang ikawalong antas ng water concept na sinusundan ito na parang anino. Swoosh! Nanginginig ang kamay ni Melo at ang Grade 4 Spirit Spear sa kanyang kamay na nakapulupot ng origin energy na naglalaman ng water concept ay tila naging water dragon na tumusok patungo kay Alvin. Agad, ang sobrang nakakatakot na puwersa sa dulo ng sibat ay dumaikit sa langit hanggang sa ang daloy ng hangin sa paligid ay pumipintig at naglalabas ng isang alon ng mababang tunog ng pagsabog, at ito ay parang isang dragon ng tubig na naglalabas ng isang alon ng dragon na umuungal. Hindi naman masama ang martial skill mo. But unfortunately, you're too weak. Nang maraming tao ang pinagpawisan ng malamig para kay Alvin, ang mahinang boses ni Alvin ay dahan-daang umalangaw-ngaw at kumalat sa buong Cage Battle Arena. Nang ang lahat ay hindi maiwasang matigilan, nakita nilang gumalaw si Alvin.
Hindi siya umiwas ngunit sa halip ay nag-flash out upang harangin ang Grade 4 Spirit Spear na tinusok ni Melo na tila isang water dragon na umaalis sa kuweba nito. Nililigawan ba ni Alvin si kamatayan? Nang makita nila ang eksenang ito, maraming tao ang nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang mga anit at nadama na ang mga aksyon ni Alvin ay walang pinagkaiba sa pagpapakamatay. Ang sibat ng isa ay kumikislap sa buong galit, ngunit ginagamit mo ang iyong katawan upang harangin ito. Hindi ba ang panliligaw na ito ay kamatayan? Siyempre, lumiwanag ang mga tingin ng maraming tao at tila nakita ang intensyon ni Alvin. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, hindi mo ako masisisi. Nang makita niya na hindi lamang si Alvin ang hindi umiwas ngunit sa halip ay kumilos upang harangin siya, si Melo ay nagpakita ng galit na ekspresyon habang ang Spirit Spear sa kanyang kamay ay nanginginig at ang condensed energy sa dulo ng kanyang pagsasalita ay agad na sumabog. Ito ang mataas na grade na Earth Rank Martial Skill na ipinapatupad niya, ang trump card ng Water Dragon Destruction. Gumamit ito ng condensed energy para mag-transform sa isang water dragon, at sa sandaling makarating ito malapit sa kalaban, ito ay sesabog. Ginamit nito ang kanyang mabigat na puwersa ng banggaan at maging ang puwersang sumasabog upang masaktan ng husto at mapuksa pa ang kalaban sa isang pagkakataon. Whoosh! 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 Sa halos parehong saglit na ang enerhiya sa dulo ng Spirit Spear ni Melo ay sumabog, marami sa mga nanunood sa paligid ng cage battle arena ay hindi namamalayan na tumayo. Alvin. Walang kulang sa mga taong nakakakilala kay Alvin sa gitna nila, tulad nina Sandro, Marvin, at Lizardo. Siyempre, mayroon ding ilang mga tao tulad nina Wilbur, Elder Kung, at Sandro na nakakakilala kay Alvin na napanatili pa rin ang kanilang kalmado, at para silang napuno ng kumpiyansa kay Alvin. Kung hindi man lang niya matalo si Melo, ang Alvin na ito ay walang kwalipikasyon ng aking kalaban. Ang mga sulok ng ikalawang prinsipe, ni Heinz, ay namumulot sa isang malamig na ngiti. Alvin. Tinitigan ni Sherman ng buong-buo ang eksenang nasa harapan niya, at tila hindi niya gustong makaligtaan ng kahit katiting na detalye. Gusto niyang makita kung hanggang saan na ang kalaban niya noon. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, sa sandaling sumabog ang enerhiya sa dulo ng Grade 4 Spirit Spear sa kamay ni Melo, kumilos si Alvin. Napansin ng mga taong may malalim na paglilinang na sa pagtaas ng kamay ni Alvin, isang kulay violet na liwanag ng espada ang dumaan. Klang! Sa sumunod na sandali, biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging tunog ng pagbangga ng mga sandata, at kumalat ito sa buong cage battle arena, na naging sanhi ng pamumula ng maraming manunood na may mababang kultibasyon, at ang ilan ay dumyugo pa mula sa kanilang pitong siwang at sumigaw ng malakas. Kasunod nito, maraming tao ang nakakita na si Alvin ay tila lumitaw mula sa manipis na hangin sa likod ni Melo. Nang sila ay nagulat at nataranta. Whoosh! Ang Grade 4 Spirit Spear sa kamay ni Melo ay agad na dumulas at nahulog sa cage battle arena. Kasabay nito, ang mga may matatalinong titig ay nakakita ng sariwang dugo na walang tigil na tumutulo mula sa kamay na hawak ni Melo sa kanyang sibat, at habang ito ay bumagsak sa kalangitan, ito ay nakasisilaw at nagniningning tulad ng maraming magagandang pulang rosas. 688. Whoosh! Sa sandaling nahulog ang Spirit Spear, ang Origin Energy at Water Concept sa katawan ni Melo ay lumabas kasama nito, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng diretso sa lupa. Bang! Sa ilalim ng maraming nagtatakang mga tingin, mabangis na nahulog si Melo sa bakal na hola na tumatakip sa cage battle arena, at siya ay nasuspend ng ganoon sa bakal na kulungan sa himpapawid. Para sa isang oras, ang eksena ay nakamamatay na tahimik. Tumulo. Tumulo. Ang sariwang dugo sa katawan ni Melo ay walang humpay na tumutulo, at ito ay tumulo sa cage battle arena at nag-spray sa maraming magaganda at maningning na rosas. Sa lalong madaling panahon, napansin ng lahat na si Melo ay ganap na walang paggalaw at mga palatandaan ng buhay sa sandaling ito. Dahil sa kanilang anggulo, malinaw na nakita ng karamihan ng mga manunood sa silangang nanunood na ang dugo ni Melo ay umaagos mula sa kanyang lalamunan, at mayroong mahaba at makitid na pinsala dito. Ito ay isang sword mark.
Ang kanyang lalamunan ay nalaslas sa isang hampas. Isang-isang hit kill. Ang lalamunan ni Melo ay nahiwa sa isang hampas. Kaagad, maraming tao sa silangang nanunood na mga lugar ay hindi napigil ang sumigaw sa sorpresa. Sa ilang sandali, ang pakiramdam ng pagkagulat ay nagsimulang kumalat mula sa silangang lugar na pinagmamasdan at kumalat sa buong cage battle arena. Sa loob ng ilang panahon, halos alam ng lahat na ang pangalawang pinakamalakas na eksperto sa nakababatang henerasyon ng Yale Clan, si Melo, ay pinatay ng isang hampas sa lalamunan ng Darkstone Empire na si Alvin. Ang tulin na espada. Ako ay isang 8th level Void Initiation Stage martial artist sa anumang paraan, ngunit hindi ko pa rin makitang malinaw ang bakas na naiwan ng kanyang espada noong umatake si Alvin kanina. Kung maiintindihan mo ito, malamang na magagawa rin ni Melo. Sa ganoong paraan, hindi siya namatay. Mukhang inatake niya si Melo ng isang beses pagkatapos niyang sabugin pabalik ang Grade 4 Spirit Spear sa kamay ni Melo. Mas nakakatakot ito. Ang bilis ng kanyang pag-atake ay masyadong mabilis. Ang mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay wala pa sa oras upang ganap na magkinden sa anyo. Tumaas at bumagsak ang mga tunog ng talakayan sa buong cage battle arena, at karamihan sa mga tao ay nagulat sa bilis ng pag-atake ni Alvin. Kahit na si Alvin ay nakipaglaban, ngunit walang nakakaalam kung gaano kalakas ang kanyang lakas. Dahil isang sword strike lang ang ginamit niya para patayin ang kanyang kalaban, at ito ay isang sword strike na mabilis hanggang sa limitasyon. Dahil ang kababalaghan ng sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay hindi pa ganap na namuo, kaya kahit na ang mga eksperto sa Void Interpretation Stage na naruroon na nagtataglay ng mga kakaibang titig ay hindi alam kung gaano kalakas si Alvin. Maaari lamang silang umasa sa kanilang sariling mga hula. Ang lakas ng Alvin na ito ay higit na malakas kaysa kay Melo. Noong umatake siya, tila higit pa sa isang konsepto. Malabo kong narinig ang alon ng tunog ng kidlat at hangin, at ito ay dapat na parehong wind concept at lightning concept na ginamit ng magkasama. Sa first-class spectating area na pag-aari lamang ng Imperial Family, nagsalita ang matandang nakasuot ng itim na may bahagyang seryosong ekspresyon. Narinig ko rin. Ang Emperor ng Dark Cloud Dynasty na nakaupo sa tabi ng matanda ay tumango, at pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa binata na nakadamit ng violet na nakatayo sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Tulad ng inaasahan sa manugang ni Wilbur, siya ay pambihira, gaya ng inaasahan. Ngayon, naunawaan na ng Emperor kung bakit nagawang magkaroon ni Alvin ng ganoong kay-abangan kapag kaharap siya. Si Alvin ay isang walang katulad na henyo na may mapagmataas at hindi sumusukong karakter, at hindi siya yumuko sa harap ng sinuman. Dalawang konsepto. Ang mga salita ng matanda ay naging sanhi ng bahagyang malungkot na ekspresyon ni Hines. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay naintindihan lamang ng isang konsepto, at isang advanced force. Ang oras at lakas na kailangang gugulin upang maunawaan ang dalawang uri ng konsepto ay isang bagay na mahirap para sa kanya na isipin. Ang kakayahan ni Alvin sa pag-unawa ay talagang napakalakas. Tinitigan ni Hines si Alvin sa mata na puno ng inggit, at sa parehong oras, ang kanyang tingin ay kumikislap ng malamig na mga ilaw habang siya ay bumubulong at nahuhulaan. Ngunit dahil gumamit siya ng dalawang uri ng konsepto, ipinapalagay ko na wala sa kanyang mga konsepto ang nakaabot sa ika-9 na antas. Kung hindi, hindi na niya kailangang gamitin ang pangalawang konsepto para patayin si Melo. Alvin. Matatalo kita sigurado. Kahit na nalaman niya na dalawang konsepto ang naintindihan ni Alvin, hindi man lang natakot si Sherman, at ang lalim ng kanyang nag-aalab na titig ay tila may mga apoy na lumundag at naghihintay ng pagkakataong lumunin si Alvin. Sa mga tao ng Imperial Family, tanging si Baihai lamang ang medyo mas composed. Matapos ang isang bakas ng pagtataka ay sumilay sa kaibuturan ng mga tingin ni Hugh nang makita niya ang pagpapakita ni Alvin, hindi na siya nakagawa pa ng anumang paggalaw. Sa first-class spectating area na pag-aari lamang ng Flare Clan. Ito. Ang patriarch ng Flare Clan, si Tyson, ay ganap na natulala habang nakatingin sa malayong nakadamit na violet na binatilyo ng hindi makapaniwala.
Hindi niya akalain na ang lakas ng binatang nakadamit na violet na ito ay talagang nakakakilabot. Mula sa simula hanggang sa katapusan, ang pagpatay sa isang martial artist sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage na nakaunawa sa ikawalong antas ng konsepto ay kasing simple ng pagpatay ng manok at pagputol ng damo. Eldest Master, tingnan mo, ang mukha ng Yale Clan Patriarch ay naging itim. Ha. Pero sa kasamaang palad, ang young miss ay nasa critical na sandali ng kanyang cultivation at hindi niya makita ang laban na ito. Kung hindi, tiyak na matutuwa siya para kay Brother Darfield. Ang kalapit na elder kong ay tumingin kay Wilbur na nasa kanyang tabi habang siya ay masayang tumatawa. Marahil ay may intensyon siyang gumawa ng paraan para kay Irish sa pamamagitan ng pagpatay kay Melo. Hindi nilinggan ni Wilbur ang Yale Clan's Patriarch, at ang kanyang kalmadong tingin ay bumaba sa violet na nakadamit na figure sa di kalayuan habang siya ay bumubulong na may banayad na boses. Mukhang mahal na mahal ni Brother Darfield si young miss. Ngumiti si Kuya Kong. Sa sandaling ito, si Robert na nakaupo sa gilid ni Tyson ay may bahagyang matigas na anyo, at ang lalim ng kanyang mga mata ay naglalabas pa nga ng ningning ng pakiramdam na maswerte mula sa pagkaligtas sa isang sakuna. Maiisip niya na kung hindi dahil hinahamon ni Melo si Alvin ng isang hakbang bago siya, kung gayon ang taong patay na ngayon ay hindi si Melo, at sa halip ay siya, si Robert. Sa sandaling ito, naramdaman ni Robert na basang-basa ang damit sa kanyang likod dahil sa malamig niyang pawis, at ang pakiramdam na halos mawala na siya ng buhay ay isang bagay na naramdaman niya sa unang pagkakataon. Tulad ng inaasahan sa manugang ng panganay na guro. Ang paglilinang na ito ay malayo sa isang bagay na maihahambing ko. Huminga ng malalim si Robert, at nang muli niyang tingnan si Alvin, ang kanyang tingin ay tila may bahagyang takot. Sa sandaling ito, ang Yale Clan's Patriarch na nakaupo sa isa pang first class na lugar na nanunood ay may sobrang hindi magandang tingnan sa sandaling ito. Si Melo ang pangalawang pinakamalakas na eksperto sa nakababatang henerasyon ng kanilang Yale Clan, at ngayong napatay na siya, nangangahulugan din ito na ang kanilang Yale Clan ay nawala ng magiging eksperto sa Void Interpretation Stage. Sa anumang kapangyarihan sa loob ng dinastiyang Dark Cloud, ang isang eksperto sa Void Interpretation Stage ay isang taong gumaganap ng isang mapagpasyang papel. Alvin. Ang Patriarch ng Yale Clan ay nagsiwalat ng isang titig ng puot habang nakatitig siya kay Alvin, at wala siyang ibang hinahangad kundi maging isang mabangis na hayop na lumamo ng buhay kay Alvin. Imposible. Impossible. Paanong naging napakalakas ng Alvin na ito? Paano ito naging posible? Ang pangalawang young master ng Yale Clan, si Ryan, ay walang tigil na umiling dahil ayaw niyang maniwala na ang lahat ng nakikita niya ay totoo. Tiyak na nananaginip ako. Tama na. Si Briggs na nakaupo sa malapit ay tila naramdaman na masyadong maingay si Ryan, at nakasimangot siya habang sumisigaw sa mahinang boses. Agad, natakot si Ryan at tumigil sa pag-ungol sa sarili. Kuya! Patay na si Melo. Pagkaraan ng maikling sandali, bumalik si Ryan sa kanyang katinoan, at tumingin siya kay Briggs na may sobrang hindi magandang tingnan. Maghihiganti ako para kay Melo. Normal lang ang ekspresyon ni Briggs, at hanggang ngayon, hindi ibinunyag ni Ryan ang kahit kay-titing na pagbabago-bago ng damdamin na para bang siya ay isang tagalabas. Ang malungkot at galit na mga mata ni Ryan ay naglalaman ng bakas ng liwanag ng pag-asa nang marinig niya ito. Alvin. Sa third-class spectating area ng Cage Battle Arena, nagkagulo ang mga tao at sumigaw ng malakas sa pangalan ni Alvin. Nakatayo si Alvin sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, at nang marinig niya ang sigaw na pumasok sa kanyang mga mata, ibinaba niya ang kanyang ulo upang tumingin saglit bago bahagyang umiling. Ang kasalukuyang ako ay tila walang pinagkaiba sa dakilang celebrity, na iyon na hinabol sa lupa ng aking nakaraang buhay. Bago siya umalis, ngumisi si Alvin at lumingalinga sa kanyang paligid habang nagsasalita siya ng may nakakakilabot na boses. Kung may mga tao pa rin na hindi kumbinsido sa aking lakas, malugod ko kayong tinatanggap na patuloy na hamanin ako. Mayabang. Hindi na kailangang sabihin, si Alvin ay sobrang mayabang ngayon.
Ngunit ang mga taong naruroon ay hindi nag-isip ng masama tungkol kay Alvin dahil dito. Ito ay dahil ginamit niya ang kanyang lakas para patunayan na may kakayahan siyang maging mayabang. For a time, bukod kina Lizardo at Tyson na naglilinang pa, ang natitirang 13 batang henyo ay hindi napigil ang magpakita ng mapait na ekspresyon. Huminin si Alvin. Hindi ba iyon ang panliligaw sa kamatayan? Nakasabit pa rin sa bakal ng cage battle arena ang babala ng pagkabigo ng kanilang hinalinhan. Ang bangkay ni Melo ay tila patuloy na nagbabala sa kanila na huwag padalos-dalos na huminin si Alvin. Alvin, hindi ko talaga akalain na hindi lamang tumaas ang iyong cultivation, maging ang iyong pangunawa sa concept ay umabot sa ganoong antas. Karapat-dapat kang maging numero 1 henyo sa kasaysayan ng ating Darkstone Empire. Si Sandro ay nasa sabik hanggang sa puntong bahagyang nawala ang kanyang katahimikan nang bumalik si Alvin sa lugar na pinagmamasdan kung saan nakaupo ang lahat mula sa Darkstone Empire. Nang makita ko si kapatid na Alvin noong araw na iyon, napagtanto ko na si kapatid na Alvin ay hindi pangkaraniwan. Ang matikas na pag-uugali ni Brother Darfield ngayon ay naging dahilan upang ako ay mapuno ng paghanga. Nagsalita rin si Marvin na nasa tabi ni Sandro. Sandro, Pavilion Master Marvin, masyado kang mabait. Mahinhin na nagsalita si Alvin. Alvin, maganda. Matapos bumalik si Alvin sa kanyang upuan at umupo, nakita niya si Lizardo na nag-thumbs up sa kanya. Ito ay isang ikawalong antas lamang ng Void Initiation Stage Martial Artist. Umiling si Alvin at ngumiti, at hindi niya naramdaman na ang pagpatay sa isang martial artist sa ikawalong antas ng Void Initiation Stage ay isang bagay na karapat-dapat na maging kampante. Isa lang itong ikawalong antas na Void Initiation Stage Martial Artist. Ang mga sulok ng bibig ni Lizardo ay kumaibot nang marinig niya ang casual na salita ni Alvin, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa usapin ng cultivation at concept, si Melo na nakipag-away kay Alvin kanina ay maihahambing sa kanya. Marahil, sa pamamagitan ng pag-asa sa nakakatakot na lakas ng kanyang sword concept, sapat na upang sugpuin si Melo, ngunit napakahirap para sa kanya na talagang talunin si Melo. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na hindi niya matalo si Melo. Hanggat ginamit niya ang Grade 3 Spirit Sword na ibinigay ng kanyang amo, hindi magiging mahirap na bagay ang pagpatay kay Melo. Kuya Alvin, ang galing mo. Ang kinatawan ng Holdwin Empire ay tumingin kay Alvin at hindi siya naging modemo sa kanyang mga salita ng papuri. Oo, nakakatakot ka. Masyadong mabigat. Brother Alvin, sa iyong lakas, tiyak na maipapakita mo ang pambihirang talento sa martial competition ng 10 Dynasties na isang taon mula ngayon. Ang buong grupo ng mga batang henyo mula sa Holdwin Empire ay sumunod sa matandang lalaki upang purihin si Alvin, at hindi sila naging modemo sa kanilang mga salita ng papuri. Kasabay ng pagkabigla sa kanila ng lakas ni Alvin, naging sanhi ito ng paggalang na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. 689. Kasabay nito, isa-isang lumapit ang mga kinatawan ng maraming emperador upang magiliw na batiin si Sandro. Siyempre, alam ni Sandro ang kanyang sariling kakayahan at alam na ang kanilang mga interes ay wala sa kanya, at ang kanilang pangwakas na layunin ay makilala si Alvin. Sa ngayon, hindi lang si Alvin ang manugang ng Flare Clan's eldest master, isa pa siyang napakapangit na henyo sa martial daw na nagtataglay ng nakakatakot na lakas, at sapat na iyon para tumangala sa kanya ang mga kinatawan ng iba't ibang empires at naubos ang kanilang pagsisikap na pabor sa kanya. Noong una ay nais ni Alvin na baliwalain ang mga kinatawan ng iba't ibang imperyo, ngunit para hindi mahirapan si Sandro, tumugon si Alvin sa bawat kinatawan ng iba't ibang imperyo ng may bahagyang ngiti, at sa oras na batiin niya silang lahat, naramdaman niyang naninigas ang kanyang mukha dahil sa pagngiti. Whoosh! Nakahinga ng maluwag si Alvin pagkatapos umalis ang mga kinatawan ng iba't ibang imperyo. Hindi mahalaga kung ito ay ang kanyang nakaraang buhay ng kanyang kasalukuyang, ang ganitong uri ng panlipunang kagandahang loob ay nakakainis sa kanya. Ang katanyagan ay nagdudulot ng gulo para sa mga lalaki tulad ng taba para sa mga baboy. Ang kasabihang ito ay hindi mali kahit kay Titing.
Natutuwa ka ba sa aking kamalasan? Galit na pinandilatan ni Alvin ang kalapit na Lizardo nang makita niyang si Lizardo ay tumatawa sa sarili. Ngayon lang tumigil si Lizardo sa pagtawa, at pagkatapos ay iniban niya ang paksa. Alvin, sa tingin mo ba ang iba pang tatlong 8th level na Void Initiation Stage na martial artist ay magbibigay ng hamon sa iba pang 5 9th level na Void Initiation Stage na mga batang henyo? May kabuuang 6 na antas ng Void Initiation Stage na mga batang henyo ang lumitaw sa panahon ng Dynasty Martial Competition sa pagkakataong ito, at ang dahilan kung bakit sinabi ni Lizardo na 5 ay dahil si Alvin ay nagpahayag ng kanyang lakas at napatunayan ang kanyang sarili. Kaya't para kay Lizardo, imposibleng hamani ng iba pang tatlong 8th level Void Initiation Stage martial artist si Alvin maliban kung hindi sila natatakot sa kamatayan. Kaya't maaari lamang silang pumili mula sa iba pang 5 tao. Paano ko malalaman? Umiling si Alvin. Hindi ba ikaw ay isang 8th level Void Initiation Stage martial artist? Ano? Wala kang balak na hamani ng isang 9th level Void Initiation Stage martial artist? Hindi na kailangan. Nagkibit balikat si Lizardo at ngumisi. Mayroong 10 posisyon kahit papaano. Ngayong namatay na si Melo ng Yale Clan, lumaki na ang kompetisyon, at may kumpiyansa akong makakuha ng posisyon. Dahil ganito ito, bakit ko sasayangin ang lakas ko? Kailan ka pa naging tamad? Natahimik si Alvin nang marinig niya ito. Siyempre, naniniwala siya na sa lakas ni Lizardo at sa Grade 3 Spirit Sword na nasa pag-aari ni Lizardo na nagmula sa amo ni Lizardo, kahit na hindi mamatay si Melo, hindi magiging mahirap para kay Lizardo na makakuha ng isa sa mga posisyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Mukhang may gustong mag-issue ng challenge. I wonder kung sino ang target niya. Biglang lumiwanag ang tingin ni Lizardo na nakatingin sa malayo. Sinundan ni Alvin ang tingin ni Lizardo upang tumingin sa ibabaw nang marinig niya ito. Sa di kalayuan, isang manipis na figure ang agad na lumipad upang makarating sa langit sa itaas ng Cage Battle Arena, at nakuha niya ang atensyon ng lahat sa paligid ng Cage Battle Arena. Ito ay isang kabataang lalaki sa paligid ng edad na 35, ang kanyang ekspresyon ay madilim, at tila binibigyan niya ang iba ng pakiramdam na siya ay kulang sa nutrisyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning hanggang sa puntong sila ay parang isang pares ng nakasisilaw na mga bituin. Ito ang numero 1 disipulo ng Darkmoon Sect sa Inner Court, Peter. Siya ang head disciple ng Darkmoon Sect, Peter. Itong Peter ay isang cultivator ng espada. Kumbaga, ang kanyang espada ay mas matulin pa sa isang kidlat, at ito ay matulin hanggang sa punto na pumapatay siya ng walang dugo. Nakilala ng maraming tao sa paligid ng Cage Battle Arena ang payat na binata. Peter. Ang numero 1 disipulo sa Inner Court ng Darkmoon Sect ng Dark Cloud Dynasty at ang head disciple ng Darkmoon Sect. Sa Darkmoon Sect, si Peter ay masasabing isang namumukod tanging talento sa martial daw na iginagalang ng lahat, at kasama ng kanyang pagiging personal na disipulo ng Darkmoon Sect's leader, matagal na siyang napagdesisyonan, ngunit hindi inihayag bilang napiling tao para maging susunod na henerasyon ng sect leader. Pumatay ng hindi damanak ang dugo. Nagkatinginan sina Alvin at Lizardo bago umiling at tumawa nang marinig nila ang mga talakayan ng ilang tao. Pareho silang may kakayahang pumatay ng hindi damanak ang dugo. Siyempre, kung nais ng isang tao na makamit ito, nangangailangan ito ng paggastos ng mas komplikadong pagsisikap kaysa sa pagpatay sa mga tao gaya ng karaniwan nilang ginagawa, kaya masasabing ito ay isang mahirap, ngunit walang bunga na gawain. Kaya kadalasan ay hindi sila mapakali na gawin iyon. Sa ganang kanila, iyon ay isa lamang magarbong paraan ng pagpatay. Sa kasalukuyan, hanggat ito ay isang taong nagtataglay ng kakilakilabot na lakas, halos lahat sila ay hindi nagulat sa kakayahan ni Peter, dahil pareho silang may kakayahang makamit ito. Hanggat ang isang tao ay nagtataglay ng sapat na lakas at bilis, ang pagpatay sa isa pa ng walang pagdanak ng dugo ay hindi isang mahirap na bagay. Nagtataka ako kung sino ang hahamunin nitong Peter, sabi ni Lizardo. Dapat si Sherman.
Kahit na hindi tumingin si Peter sa alinman sa mga batang henyo sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage pagkatapos lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, si Alvin ay naghula pa rin. Sherman. Ang taong iyon mula sa Imperial family ng Dark Cloud Dynasty. Nakita ko si Logan na titig sa kanya na para bang kilala siya ni Logan. Puno ng pagkalito ang mukha ni Lizardo. At saka, I keep having the feeling that this name is slightly familiar. Parang narinig ko na to somewhere. Alam mo ba ang tungkol sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom? Nakangiti si Alvin habang nagtatanong. Oo naman. Tumango si Lizardo. Si Logan ay nirerango sa dulo sa gitna ng 5 dakilang Young Masters. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, siya ang dapat na maging pinakamalakas na buhay sa gitna ng 5 dakilang Young Masters. Kasama si Logan, nakilala ni Lizardo ang 4 sa 5 dakilang Young Masters. Sila ay ayon sa pagkakasunod-sunod ay Crazy Young Master na nasa tuktok, Flame Young Master na ika-2, at Sword Young Master na nirerango sa ika-4. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lizardo na para bang may naalala siya. Naaalala ko na ngayon. Zither Young Master. Zither Young Master na nasa ika-3 pwesto sa 5 dakilang Young Masters ng Azure Forest Imperial Kingdom ay tila tinatawag na Sherman. Eksakto, siya iyon. Tumango si Alvin. Sinabi ko kanina na si Logan ang dapat na ang pinakamatibay na buhay sa gitna ng 5 dakilang Young Masters ngayon. Ngunit hindi ko akalain na sinampal ko ang sarili kong mukha sa isang kisap mata. Talagang hindi ko inaasahan na mayroon talagang isang tao sa 5 dakilang Young Masters na nakatagpo ng hindi inaasahang pangyayari na nalampasan si Logan. Nang matapos siyang magsalita, hindi napigilan ni Lizardo na mapabuntong hininga. Narinig niya ang tungkol sa Zither Young Master, si Sherman, at ayon sa chismis, ang likas na talento ni Zither Young Master ay hindi mas mataas kaysa kay Logan. Kung tungkol kay Lizardo, dahil nagawang taglayin ni Sherman ang cultivation na ito sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage ngayon, tiyak na nakakuha si Sherman ng ilang hindi inaasahang pagkikita. Kung hindi, imposible para kay Sherman na sumulong ng ganoon kabilis. Sa opinyon ni Lizardo, ang hindi inaasahang pagkikita nila ni Logan ay itinuturing na napakahusay, ngunit kung ikukumpara kina Alvin at Sherman, ito ay tila mas mababa. Peter, sino ang gusto mong hamanin? Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, tinanong ng matanda si Peter. Kasabay nito, dahan-dahang itinaas ni Peter ang kanyang ulo, at ang kanyang tingin ay direktang bumaba sa first-class spectating area na pag-aari ng Imperial Family bago lumisan sa 3 batang figure. Ang lahat ng 3 kabataang ito ay mga kabataang henyo sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage. Sinakop ng mga batang henyo ng Imperial Family ang buong kalahati ng halaga ng mga batang henyo sa 9th level Void Initiation Stage sa Dynasty Martial Competition ngayon, at ang Imperial Family ay masasabing nasa limelight. Gustong hamanin ni Peter ang mga batang henyo na inirerekomenda ng Imperial Family. Kaagad, maraming tao ang sumigaw sa mahinang boses. Sa 3 kabataang henyo ng Imperial Family, ang lakas ng Second Prince ay isang bagay na alam ng sinuman mula sa Dark Cloud Dynasty. Kaya malamang na hindi hamanin ni Peter ang Second Prince, samantalang, ang 2 pang tao ay hindi pamilyar na mukha. Parehong nakasuot ng puting damit ang 2 pang tao. Ang isa sa mga binata na nakadamit ay ang taong nanguna sa unang yugto ng martial competition kahapon. Tiyak na hindi mahina ang paglilinang ng taong ito. Siyempre. Kung hindi siya gagawin ng Imperial Family na manguna sa Dynasty Martial Competition kahapon. Walang katapusang mga talakayan ang umalangaw-ngaw sa paligid ng Cage Battle Arena, at lahat sila ay hulaan kung sino ang magiging target ni Peter. Sa huli, ang mga tingin ng karamihan sa mga tao ay bumaba sa puting kulay na figure na pinaka hindi pamilyar sa kanila. Ang taong ito at ang pangalawang prinsipe, si Heinz, ay nakaupo sa magkabilang gilid ng drop-dead na pakarilag na dilag.
Nang mapansin niya ang maraming tingin mula sa paligid, bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Sherman dahil ang pakiramdam na ito ng minamaliit ay nagdulot sa kanya ng hindi kasiya siya. Hinahamon ko siya. Sa huli, pinili ni Peter ang kanyang target. Tulad ng nahulaan ng karamihan sa mga taong naroroon, ang target na piniling hominy ni Peter ay si Sherman. Sherman, kailangan mong magsumikap. Kung matalo ka ng isang 8th level Void Initiation Stage martial artist, hindi ka lang nawawalan ng mukha para sa sarili mo, nawawalan ka na rin ng mukha para sa Imperial Grand Uncle at sa Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty. Tumingin si Hines kay Sherman at nanunuya sa pamamagitan ng voice transmission. Dahil si Arya na lagi niyang hinahangaan ay nakaupo sa tabi niya, hindi siya nang ahas na magsalita ng direkta sa mga salitang ito at maaari lamang kutsain si Sherman sa pamamagitan ng voice transmission. Gusto niya si Aryan, gayunpaman, labis niyang hindi gusto ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Sherman. Hindi. Sa saktong pagsasalita, tiningnan niya si Sherman mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Huwag kang mag-alala, pangalawang prinsipe, talagang hindi ako mawawala ng mukha para sa aking guro at sa Imperial Family. Huminga ng malalim si Sherman at pinigilan ang galit sa kanyang puso nang marinig niya ang boses ni Hines, at tumanggi siyang aminin na siya ay mababa. Kung gayon maghihintay ako at tingnan. Tumango si Hines, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay pumulupot sa isang nakakatuwang ngiti. Kuya, good luck. Bahagyang namula ang magandang mukha ni Aryan habang pinapasaya niya si Sherman. Tumango si Sherman kay Aryan na may magiliw na ekspresyon bago iminuwestra ang kanyang guro at ang Emperor, at pagkatapos ay lumipad siya sa kalangitan upang makarating sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena upang makaharap si Peter. Sekta ng Darkmoon, Peter. Ang mga mata ni Peter na nagniningning na parang mga bituin ay nakatitig sa Sherman na nakatayo sa paghaharap sa kanya habang siya ay nagsasalita ng dahan-dahan. Sherman. Walang pakialam na nagsalita si Sherman. Mukhang miyembro ka ng Imperial Family. O marahil ako ang nagtataglay ng limitadong impormasyon at kaalaman, ngunit hindi ko pa nakikita o narinig ang tungkol sa iyo sa nakaraan. Sabi ni Peter, noong nakaraan, alam ko lang na ang Imperial Family ay may pangalawang prinsipe, at isa siya sa tatlong mahuhusay na batang eksperto ng ating Dark Cloud Dynasty. Kahit na sinabi mo, nakaraan na iyon. Ang tono ni Sherman ay patag, ngunit hanggat ito ay isang matulungin na tao, makikita nila ang isang bakas ng mapagmataas at mapagmataas na pagmamataas sa loob ng patag na tono na iyon. Mukhang sobrang tiwala mo sa sarili mong lakas. Pero, hindi ako isang 8th level Void Initiation Stage martial artist na kasing mahina ng naunang Melo. Habang nagsasalita si Peter, ang origin energy sa kanyang katawan ay pumipintig, at kasabay nito, ang isang walang katulad na matalas na aura ay agad na lumawak sa loob ng kanyang origin energy. Konsepto ng espada. Kaagad, ang origin energy sa katawan ni Peter ay walang kamali-mali na sumanib sa kanyang sword concept upang mag-transform sa isang hugis espada na apoy na bumabalot sa kanyang buong katawan sa loob na nagdulot sa kanya na tila nag-transform bilang isang espada. Whoosh! Sa kalangitan sa itaas ng Peter, 11 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ang unang lumitaw bago ang isa pang 9 na sinaunang may sungay na dragon silhouette ay lumitaw pagkatapos. Konsepto ng sword sa ika-9 na antas. Ang mga mag-aaral ni Alvin ay hindi maiwasang maghigpit nang makita niya ang eksenang ito. 690. Talagang naintindihan na ni Peter ang ika-9 na antas ng konsepto ng sword. Karapat-dapat siyang tawaging kinikilala ng publiko na numero 1 cultivator ng espada sa nakababatang henerasyon ng ating Dark Cloud Dynasty, pambihira siya gaya ng inaasahan. Ang kanyang cultivation ay nasa ika-8 antas lamang ng Void Initiation Stage, ngunit naiintindihan na niya ang ika-9 na antas ng konsepto ng sword. Ang lakas ni Peter ay mas malakas pa sa Melo ng Yale Clan na pinatay kanina. Habang si Alvin ay nagulat, ang buong Cage Battle Arena ay nagkagulo, dahil silang lahat ay nagulat sa ika-9 na antas ng konsepto ng sword na ginamit ni Peter. Ika-9 na antas ng konsepto ng sword.
Hindi ito bihira, ngunit sapat na upang mabigla kapag naunawaan ng isang ikawalong antas ng Void Initiation Stage martial artist ang gayong konsepto. Ang gayong kakayahan sa pag-unawa ay talagang napakapangit. Ikasyam na antas ng konsepto ng sword. Napansin ni Alvin na si Lizardo na nakaupo sa tabi niya ay nakatitig ng diretso kay Peter na ngayon ay may titig na puno ng nagbabagang hangarin sa labanan. Malinaw, bilang isang cultivator ng espada, si Lizardo ay nagpukaw ng hangarin sa pakikipaglaban kay Peter. Hindi masama ang lakas ni Peter. Ngunit mas matanda siya kay Lizardo ng 7 o 8 taon. Kaya, batay sa kasalukuyang mga pangyayari, mas mababa siya kay Lizardo sa mga tuntunin ng likas na talento at kakayahang umunawa. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Siyempre, alam din ni Alvin na walang kulang sa tulong mula sa misteryosong guro sa likod ni Lizardo na nagbigay daan kay Lizardo na makakuha ng napakahusay na pag-unlad sa loob ng maikling panahon. Marahil, sa kurso ng paglilinang ni Lizardo, lubos na walang kakulangan sa mga bunga ng espiritu. Kahit na ito ay mga fragment ng sword concept, si Lizardo ay walang pagkukulang para sa kanila. Lizardo, tiwala ka bang matatalo siya? Tumawa si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kung hindi ko gagamitin ang grade 3 spirit sword ko, hindi ako katugma sa kanya. Kung gagamitin ko ang grade 3 spirit sword ko, siguradong matatalo siya. Sumagot si Lizardo sa pamamagitan ng voice transmission. Samantala, napansin ni Alvin na nang gamitin ni Peter ang kanyang origin energy at ikasyam na antas ng sword concept, isang spirit sword na nakapulupot sa origin energy ang lumitaw sa kanyang kamay. Kasabay nito, isa pang 6 na sinaunang horned dragon silhouette at 3,800 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Peter. Grade 4 spirit sword. Tumaas ang kilay ni Alvin habang malabo niyang hulaan kung saan nanggaling ang tiwala ni Lizardo. Sa mga tuntunin ng paglilinang, sina Lizardo at Peter ay maihahambing. Sa mga tuntunin ng sword concept, si Lizardo ay mas mababa sa isang antas, at ito ay isang sinaunang may sungay na dragon na nagkakahalaga ng pagkakaiba sa lakas. Sa usapin ng Spirit Sword, ang Spirit Sword na nasa pag-aari ni Lizardo ay isang grado na mas mataas kaysa sa Spirit Sword na nasa pag-aari ni Peter, at ito ay nagbigay kay Lizardo ng higit sa isang sinaunang may sungay na dragon na halaga ng lakas. Sa mga tuntunin ng pinagsamang lakas, bahagyang nalampasan ni Lizardo si Peter. Siyempre, hindi naman masyado. Normally speaking, kung talagang maglalaban ang dalawa sa isang madugong labanan, tiyak na magkakapantay sila at mahihirapang magdesisyon sa isang mananalo. Ngunit nang maisip niya ang malakas na kumpiyansa na ipinahayag ni Lizardo kanina, naniwala si Alvin na tiyak na may kumpiyansa si Lizardo na manalo, o marahil ay may kakayahan o paraan si Lizardo para tiyakin ang kanyang tagumpay. Si Alvin ay hindi nagulat dito. Ang master ni Lizardo ay isang dalubhasa sa paglilinang ng espada mula sa mga banyagang lupain na nag-aral ng daw ng pagtatanim ng espada sa loob ng maraming taon. Marahil ay itinuro na niya kay Lizardo ang ilang mga kakilakilabot na pamamaraan na pag-aari ng mga cultivator ng espada. Ang lahat ng mga kakayahan na ito ay nagmula sa kasanayan sa espada, ngunit nilagpasan nila ang kanilang mga kasanayan sa espada. Halimbawa, kung ang isang mataas na grade na Earth Rank Sword Skill ay pag-aaralan ng isang hakbang ng isang eksperto na bihasa sa landas ng sword cultivating, ang eksperto ay maaaring makakuha ng maraming bagay mula rito. Ito ay kahit sa lawak na kaya nilang gawing perpekto ang sword skill hanggang sa maging halos isang Heaven Rank Sword Skill. Alvin, sa tingin mo ba ay matatalo ni Peter si Sherman? Biglang tanong ni Lizardo. Nakalok ang tingin ni Alvin sa dalawang tao sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena. Sa sandaling ito, hawak ni Peter ang espada gamit ang isang kamay habang 26 na sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon at 3,800 sinaunang mammoth na silhouette ang nakapalibot sa kanya mula sa langit tulad ng isang host ng mga bituin na nakapalibot sa buwan. Hindi lang iyon, ang nagngangalit na origin energy sa katawan ni Peter ay nagtagpo-tagpo upang bumuo ng isang malawak na apoy na hugis espada na bumalot sa kanyang buong katawan, na naging sanhi ng kanyang pagiging isang matalim na espada.
Kung ikukumpara sa kasalukuyang Peter, nakatayo doon si Sherman na parang isang ordinaryong tao. Walang bakas ng origin energy ang makikita sa Sherman. Tinitigan ni Sherman si Peter ng may kalmadong tingin, at pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan bilang tugon sa tanong ni Peter mula noon. Kaya paano kung mas malakas ka kaysa kay Melo? Sa paningin ko, kahit siya o ikaw, pareho kayong langgam. Wala akong pakialam sa lakas ng pagitan ng langgam. Ang tono ni Sherman ay sobrang kalmado, ngunit ang paghamak na nilalaman nito ay naging sanhi ng maraming tao na natigilan. Ano sa tingin mo ngayon? Tumingin si Alvin kay Lizardo at hindi direktang sinagot ang tanong ni Lizardo ngunit sa halip ay nagtanong bilang tugon. Mukhang halimaw din siya katulad mo. Naramdaman ni Lizardo ang pagtitiwala sa mga salita ni Sherman, at umiling siya at tumawa ng mapait. Talagang confident si Sherman. Talagang kinukuha niya si Peter para maging langgam. Siguro kung may lakas ba talaga siya, o nanlilin lang. Ang kanyang edad ay halatang mas bata ng bahagya kay Peter. Hindi kaya naintindihan na rin niya ang ika-9 na antas ng konsepto. Hanggat hindi siya nanlilin lang, malamang na naintindihan niya ang ika-9 na antas ng konsepto. Ang kapaligiran ng cage battle arena na tumahimik ay muling nagulo dahil sa mga salita ni Sherman. Ang ilang mga tao ay nadama na si Sherman ay nanlilin lang, ngunit mayroon ding ilang mga tao na nadama na si Sherman ay talagang nagtataglay ng lakas. Langgam. Nagdilim ang ekspresyon ni Peter habang ang hugis espada na apoy sa kanyang katawan ay bahagyang tumataas, at ang kanyang mga mata ay naningkit ng may matinding titig habang ang kanyang tingin na parang espada ay nakatitig kay Sherman. Kunin mo ako para maging langgam. Bilang head disciple ng numero 1 sekta sa Dark Cloud Dynasty, ang Dark Moon Sect, si Peter ay nagtataglay ng pagmamataas at dignidad ng kanyang sarili. Ngayon, minamaliit siya ng isang taong hindi pa kilala sa Dark Cloud Dynasty noong nakaraan. Naging sanhi ito ng walang humpay na paglaki ng hangarin ng pagpatay sa kaibuturan ng kanyang puso, at sa huli, hindi na niya ito napigilan, dahilan para bumulwak ito. Ang nakakagulat na hangarin sa pagpatay ay walang tigil na kumikislap sa mga mata ni Peter. Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka at yumuko ng 3 beses, at ililigtas ko ang iyong buhay. Hindi pinansin ni Sherman ang sinabi ni Peter, at tumayo siya sa kalangitan, ang kanyang mga damit ay kumikislap ng walang hangin na umiihip sa kanya, habang kalmado siyang nakatingin kay Peter at dahan-daang nagsalita. Lumuhad at yumuko ng 3 beses. Ang mga salita ni Sherman ay naging dahilan upang ang karamihan ng mga manunood sa cage battle arena ay hindi napigilan na magkagulo. Hindi ba masyadong mayabang si Sherman? Gusto niya talagang humingi ng tawad sa harap niya ang head disciple ng Dark Moon Sect na si Peter. He's thinking wishfully. Lalong hindi ko siya nakikita. May lakas ba talaga si Sherman o nanlilin lang siya? Ang kalituhan sa mga mata ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay lumalim ng palalim, samantalang, mas maraming tao sa halip ang inaasahan kung paano uunlad ang mga kaganapan. Imperial Uncle, mukhang malaki ang tiwala nitong alagad mo sa kanyang lakas. Sa lugar na pinagmamasdan na pagmamayari lamang ng Imperial Family, ang emperador ng Dark Cloud Dynasty ay sumulyap sa matandang nakaitim na nakadamit sa kanyang tabi at ngumiti. Ang pagtitiwala ay isang magandang bagay. Nang magsalita ang matanda, siya ay may kalmadong mukha na kalmado tulad ng isang sinaunang balon. Sherman, sana huwag mong sampilan ang sarili mo. Ang mga sulok ng bibig ni Hines ay lumulutang sa isang maliit na panunuya. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng mga nakatataas sa Dark Moon Sect ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang paghamak at kahihiyan ni Sherman sa head disciple ng kanilang Dark Moon Sect ay walang pinagkaiba sa pagpapahiya sa Dark Moon Sect. Want to take my life? Depende yan kung may kakayahan ka. Sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena, si Peter ay ganap na nagalit at hindi na napigilan ang kanyang galit, at ang kanyang figure ay kumislap na tila nag-transform sa isang matalim na espada na nagdulot ng isang alon ng nakakatakot na alon ng hangin na tumagos patungo kay Sherman.
Kasabay nito, ang katawan ni Peter ay kumikislap, ang grade 4 na spirit sword ay tumibok sa kanyang harapan at naging siyam na kulay abo na sword light sa huli, at sila ay parang mga anino habang sila ay kumikislap kasama niya upang direktang tumungo sa mga vital point ni Sherman. Sa sobrang galit niya, nakapatay siya ng suntok. Ito ang high-grade Earth rank sword skill ng Dark Moon Sect, 9 Vassal Demon Swords. Kaagad, may mga taong nakakilala sa sword skill na ginawa ni Peter. Ang 9 Vassal Demon Sword ay isang sword skill na may sobrang nakakagulat na kakayahan sa OpenSea. Kapag ito ay naisakatuparan, hindi lamang ang isa ay tila nag-transform sa isang espada, maging ang espiritong espada sa kanyang kamay ay magiging siyam na mabangis at matulin na mga ilaw ng espada na pinakilos pasulong sa pamamagitan ng sariling bilis. Malakas ang offensive ability nito at hindi mahina ang bilis nito. Kabilang sa iba't ibang high-grade Earth rank sword skills, ang 9 Vassal Demon Sword ay maaaring ituring na isang first-rate sword skill. Swish! 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 Ang siyam na kulay abo na ilaw ng espada ay gumalaw na parang anino, at nagdulot ito ng mga alon ng tumatago sa tainga na espadang umungol habang sila ay tumatawid patungo kay Sherman. Sa sandaling ito, ang mga puso ng mga nakapaligid na manunood ay hindi maiwasang tumindig sa kanilang mga lalamunan habang sila ay nakatitig ng puro sa pag-unlad ng mga kaganapan sa harap nila. Ang sumunod na eksena ay isang bagay na lubos nilang inaasahan. Mukhang mas malakas talaga si Zither Young Master. Ang atensyon ni Alvin ay palaging nasa Sherman. Napansin niya na mula sa simula hanggang sa huli, si Sherman ay may walang kabuluhang ekspresyon na hindi magbabago kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan, at parang hindi sineseryoso ni Sherman si Peter. Siya ay dapat na gumawa ng isang hakbang ngayon. Nang makita niya ang siyam na sword lights na malapit nang tumusok sa katawan ni Sherman, nagulat si Alvin sa kanyang puso. Halos sa sandaling lumitaw ang iniisip ni Alvin. Gumawa ng hakbang si Sherman. Whoosh! Nakita ni Alvin ang isang puting kidlat na dumaan, at sa susunod na sandali, ang kay Sherman ay pumailang lang na sa kalangitan upang makarating sa mas mataas na punto. Kasabay nito, isang tila sinaunang at simpleng scyther ang lumitaw sa mga kamay ni Sherman. Ito ay hindi ang kudyapi mula sa lahat ng mga taon na ang nakalipas. Sa isang sulyap, naunawaan ni Alvin na ang Zither na ito ay hindi ang Zither na ginamit ni Sherman noong nakaraan. Itong Zither ay isang grade 4 na spirit weapon. Swish! 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 Sa halos eksaktong saglit na pumailan lang si Sherman sa kalangitan, ang siyam na sword lights na pinatay ni Peter ay sumunod kay Sherman na pumailang lang sa kalangitan at muling kumislap patungo kay Sherman. Ang siyam na sword light na iyon ay tila nanlaki ang mga mata, at patuloy silang kumikislap patungo sa mga mahahalagang punto sa katawan ni Sherman. Tila hindi sila titigil bago patayin si Sherman. Tapos na. Sa gitna ng napakaraming huni ng espadang tumatago sa tainga, umalangaw-ngaw ang mahinahong boses ni Sherman. Sa sumunod na sandali, malinaw na nakita ng mga taong may malalim na paglilinang ang kamay ni Sherman na pumutol ng PC sa sitar sa kanyang kamay, at pagkatapos ay biglang nanginginig ang kanyang kamay. Kaagad, isang strand ng material na origin energy ang bumaril mula sa dulo ng daliri ni Sherman na bumunot sa string ng Zither, at kasama nitong strand ng origin energy ay isang strand ng Asher energy at nagninangas na pulang enerhiya. Klang! Biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng kudyapi na tumatago sa tainga at hindi kasiya siya, at pinigilan nito ang mga alon ng espadang umaalulong na tumataas at bumabagsak ng walang katapusan. Napakabilis! Matapos makita ni Alvin ang kwerdas na hinugot ni Sherman at ang maliit na ilaw ng origin energy na agad na kumislap ng mabilis, labis siyang nabigla sa kanyang puso. Ito ay masyadong mabilis. Om! Kasunod nito, naramdaman ni Alvin na may kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, ang figure na pumailan lang sa kalangitan at sumugod kay Sherman ng buong galit ay tumigil saglit bago nagpatuloy sa pag-akyat sa kalangitan. 671. Sa sandaling ito, ang mga mag-aaral ni Peter ay ganap na lumaki, at siya ay dinala sa kalangitan sa pamamagitan ng momentum.
Ang origin energy sa kanyang katawan ay agad na nawala, ang ika-9 na antas ng Sword Insight ay nawala ng walang bakas, samantalang, ang 9 na Sword Lights na pinaandar ng Sword Skill, 9 Vassal Demon Sword, ay naglaho kasama ang origin energy and concept. Si Peter ay ganap na walang anumang bakas ng buhay. Whoosh! Nang makaharap si Peter na dinala sa kalangitan sa pamamagitan ng momentum, si Sherman ay hindi nagmamadaling lumipat sa gilid pagkatapos na iligpit ang kanyang scyther. Pagkatapos mag-charge ng ilang oras, unti-unting bumaba ang bilis ni Peter at pagkatapos ay huminto, at pagkatapos ay bumagsak ang katawan ni Peter bago bumagsak ng husto sa hola na bumabalot sa cage battle arena, na sinusundan ng yapot ng Melo ng Yale clan upang sumabit sa ibabaw ng bakal na kulungan. Hindi tulad ni Melo, kahit na namatay na si Peter, walang bakas ng dugo sa kanyang katawan, at para bang bigla siyang namatay sa isang hindi natural na kamatayan. Anong nangyayari? Para sa isang oras, ang buong cage battle arena ay nagkagulo. Siyempre, ang mga taong nagkakagulo ay ang mga may medyo mahinang paglilinang. May makakapagsabi ba sa akin kung nag-aarte sila? Isang beses lang nabunot ni Sherman ang cedar at patay na si Peter. At saka, namatay siya ng walang dagwang dugo. Pagpatay ng walang pagdanak ng dugo. Hindi ba ito ang kakayahan ni Peter? Siya ay pinatay ngayon, ngunit sa totoo lang ay hindi rin damanak ang dugo, maaaring ito ay karma. Namatay na ba talaga si Peter? Bakit pakiramdam ko parang peke ito? May nakakita na ba sa inyo na pumitas ng kutsarita minsan at pumatay ng isa pa? Maraming manunood ang hindi napigil ang umiling nang nagtatanong ng mga tingin sa bangkay ni Peter na nakasabit sa hole sa ibabaw ng cage battle arena. Talagang patay na si Peter. Samantala, ang isa sa mga matatandang lalaki na namamahala sa pamumuno sa ikalawang round ng mga seleksyon ay inihayag. Ang mga salita ng matanda ay isang bagay na natural na hindi pagdudahan ng grupo ng mga manunood. Patay na talaga siya. Masyadong nakakatakot si Sherman, tama ba? Binunot lang niya ang kanyang kutsarita at namatay si Peter. Hindi lamang pumapatay si Sherman ng hindi damanak ang dugo, pumapatay siya ng hindi mahahalata. Eksakto. Kahit na pumatay si Peter ng isa pa, kailangan niyang gamitin ang kanyang espada. Ngunit si Sherman ay tila hindi siya nangangailangan ng anumang armas at nagawa niyang pumatay ng mga tao ng hindi mahahalata. Maraming mga manunood ang nagbulungan sa mga talakayan, at nang muli silang tumingin kay Sherman, ang kanilang mga mata ay nagpakita ng bahagyang takot. Siyempre, hindi lahat ng iniisip ay katulad ng mga manunood na ito. Nang sabihin at tapos na ang lahat, ang dahilan kung bakit naramdaman ng mga manunood na hindi mahahalata na pumatay si Sherman ay dahil ang kanilang mga cultivations ay masyadong mababa, at ito ay naging sanhi ng lakas ng kanilang mga titig na maging mababa, kaya't sila ay lubos na hindi nakahinga sa anumang bakas ng pag-atake ni Sherman. Kanina, hanggat isa itong martial artist sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, halos lahat sila ay malinaw na nakikita na sa sandaling hinugot ni Sherman ang kanyang kwerdas, ang origin energy na kumikislap mula sa dulo ng kanyang daliri na sinamahan ng dalawang uri ng concept bago naging isang walang kapares na mabilis na ilaw na pumatay sa origin na enerhiya pagkatapos nitong patayin ang origin na enerhiya. Dahil ang maliit na origin energy na ilaw ay napakaliit at manipis, at ang bilis nito ay napakabilis, kaya pagkatapos nitong dumaan sa bangkay ni Peter, hindi ito nag-iwan ng anumang bakas ng katawan ni Peter. Kung tungkol sa dugo, ito ay ganap na walang paraan upang dumaloy palabas. Ito ay isang bagay na nakamit ang parehong layunin na may iba't ibang paraan kung ihahambing sa mga naunang pamamaraan ni Peter ng pagpatay sa iba, at pareho silang mga paraan ng pagpatay ng walang pagdanak ng dugo. Ang Grade 4 Spirit Sword sa kamay ni Peter ay isang espada na nakakagulat na manipis. Killing imperceptibly. Upang isipin na maaari nilang isipin ang ganoong bagay. Umiling si Alvin nang marinig niya ang mga talakayan ng karamihan ng mga manunood sa cage battle arena, at naramdaman niyang napakawalang muwang ng mga manunood na ito. Alvin. Pinatay ni Sherman si Peter sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang origin energy kanina. Huminga ng malalim si Lizardo at nagtanong.
Kahit na siya ay isang ikawalong antas ng Void Initiation Stage martial artist, ngunit nakita lamang niya ang eksena ng origin energy na lumilitaw sa dulo ng daliri ni Sherman at ang origin energy na sumasailalim sa Zither. Samantalang, matapos mabunot ni Sherman ang kwerdas ng Zither, ang hibla ng maliit na origin energy ay ganap na nawala sa kanyang larangan ng paningin. Nahulaan niya na malamang ay nag-flash out ito para salakayin si Peter. Oo. Tumango si Alvin. Kanina, pinagsama niya ang kanyang origin energy kasama ang wind concept at fire concept, at pagkatapos ay umasa siya sa pagpapalakas ng grade 4 spirit seeder upang i-condense ito sa isang maliit at manipis na origin energy na ilaw na pinawi ng kwerdas ng Quadro para barilin at patayin si Peter. Ito ay isang bagay na katulad ng isang busog at palaso. Ang maliit na ilaw ng origin energy ay ang arrow, samantalang, ang spirit zither ay ang busog. Kung tungkol sa kwerdas ng Quadro, ito ay ang kwerdas ng busog. Hindi ko talaga akalain na ang lakas ni Sherman ay nakakatakot. At saka, naintindihan niya ang dalawang uri ng konsepto tulad mo. Alvin, naunawaan mo ba kung anong antas ang naabot ng kanyang konsepto ng hangin at konsepto ng apoy? Napabuntong hininga si Lizardo pagkatapos niyang marinig si Alvin, at sa huli ay hindi niya mapigil ang magtanong ng may pagtataka. Hindi. Umiling si Alvin. Sa sandaling siya ay umatake, ang mga sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay hindi pa nagkaroon ng oras upang ganap na magkondensa sa anyo kapag sila ay nagkalat. Napakabilis ng pag-atake ni Sherman kanina kaya hindi ito mas mababa sa bilis na pinatay niya si Melo kanina. Hindi ko kailanman naisip na ang lakas ni Sherman ay tumaas ng ganito ngayon. Si Alvin ay may napakakomplikadong tingin habang nakatingin kay Sherman. Kahit na noong isagawa niya ang 2 taong kasunduan kay Sherman sa lahat ng mga taon na ang nakalipas, ang cultivation ni Sherman ay higit na nalampasan siya, ngunit dahil nagtataglay siya ng spiritual force na mas malakas kaysa kay Sherman at ang soul skill, 1,000 illusions, na maaasahan, nagawa pa rin niyang ganap na duminahin si Sherman. Pagkatapos noon, paulit-ulit siyang nakatagpo sa lahat ng paraan, at noong una ay naisip niyang maiiwan niya si Sherman, ngunit sino ang mag-aakala na ang mga hindi inaasahang pagtatagpo na nakuha ni Sherman sa mga nakaraang taon ay tila hindi mas mababa kaysa sa kanya. Lampas sa inaasahan niya ang eksenang nasa harapan niya. Peter. Sa kanlurang lugar na pinagmamasdan, ang mga ekspresyon ng mas matataas na sekta ng Dartmouth ay naging nagbabala. Hindi nila akalain na ang head disciple ng Dartmouth sect nila ay mahuhulog dito at papatayin sa pamamagitan ng isang strike na walang kahit kaunting kakayahang lumaban. Maaari nilang isipin na pagkatapos ng araw na ito, ang kanilang Dartmouth sect ay magiging katatawanan ng Dark Cloud Dynasty. Nagkatinginan ang mga nakatataas sa Dartmouth sect bago gumawa ng desisyon sa huli. Dinala nila ang bangkay ni Peter at umalis sa cage battle arena, at bago sila umalis, tiningnan nila si Sherman na may mga titig na puno ng matinding pagpatay. Ang Dartmouth sect ay hindi kailanman naging isang matuwid na sekta, at sila ay walang prinsipyo para sa kapakanan ng pagkamit ng kanilang layunin. Ngayon, pinatay ni Sherman ang head disciple ng Dartmouth sect at naging sanhi ng pagkawala ng mukha ng Dartmouth sect, at walang alinlangan na nasaktan niya ang Dartmouth sect, kaya imposible para sa Dartmouth sect na palayain ito ng madali. Kahit na si Sherman ay miyembro ng Imperial Family ng Dark Cloud Dynasty, imposibleng maprotektahan siya ng mga eksperto ng Imperial Family sa buong buhay niya. Hanggat nakahanap sila ng pagkakataon, tiyak na papatayin nila si Sherman. Dartmouth sect. Habang tinitingnan niya ang mga nawawalang figure ng mga nakatataas sa Dartmouth sect, ang malamig na ilaw ay kumislap sa loob ng singkit na mga mata ni Sherman. Malinaw, matagal nang narinig ni Sherman ang reputasyon ng Dartmouth sect. Alvin, lubos kong inaasahan ang pakikipaglaban sa iyo. Bago umalis si Sherman sa kalangitan sa itaas ng cage battle arena, nakalok ang kanyang tingin kay Alvin habang nagsasalita siya sa pamamagitan ng voice transmission. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming taon na nakausap ni Sherman si Alvin. I anticipate it highly as well. Sana hindi ka tumakas na parang asong gala gaya ng ginawa mo noong nakaraan.
Ngumisi si Alvin at diretsyong sumagot sa pamamagitan ng voice transmission. Ikaw. I won't talk crap with you. Dahil sa mga salita ni Alvin, hindi napigilan ni Sherman na alalahanin ang mga nakaraang pangyayari na hindi niya kayang tiisin, at naging malungkot ang kanyang ekspresyon, ngunit mabilis itong bumalik sa normal na para bang nabawi niya kaagad ang kanyang kalmado. Bumangon ang bahagyang takot sa kaibuturan ng mga tingin ni Alvin nang makita niya ang mga pagbabago sa ekspresyon ni Sherman. Kung si Sherman ay galit na galit sa lahat, hindi ito iisipin ni Alvin. Ngunit napakabilis na kumalma si Sherman, at naging sanhi ito upang matanto ni Alvin na ang kasalukuyang Sherman ay hindi na katulad ng dati. Ang kasalukuyang Sherman ay higit na nakakatakot. Pagkaraan ng maikling sandali, binawi ni Sherman ang titig na binaril niya kay Alvin, at pagkatapos ay nag-flash out ang kanyang figure upang bumalik sa first-class spectating area na pagmamay-ari lamang ng Imperial family. Sherman, hindi ko talaga akalain na ang lakas mo ay napakalakas na. Kahit si Hines ay maaaring hindi ka makakapareha ngayon. Nakangiti ang Emperor habang kinakausap niya si Sherman, at hindi siya maramaw sa mga salita ng papuri kahit kaunti. Masyado kang mabait ka, mahalan. Si Sherman ay hindi nagsalita ng mayabang o mapagkumbaba, samantalang si Hines, na nakaupo sa malapit, ay may ekspresyon na kasing hindi magandang tingnan. Ang mga salitang binigkas ng kanyang Imperial Father ay tila napalitan ito ng maraming matutulis na karayom na mabangis na bumulusok sa kanyang puso, at naging sanhi ito ng kanyang labis na galit. Siya ay mas mababa kay Sherman. Sherman, malapit ko nang patunayan sa aking Imperial Father na hindi mo kayang tiisin ang laban sa harapan ko. Tumingin si Hines kay Sherman at nagsalita sa mahinang boses sa pamamagitan ng voice transmission. Walang pakialam na sumulyap si Sherman kay Hines, at pagkatapos ay binago niya ang dati niyang mapagpakumbabang tono habang tumugon siya sa pamamagitan ng voice transmission. Kahit na hindi ko alam kung bakit palagi kang laban sa akin, pero gusto ko pa ring ipaalam sa iyo na kung mag-aaway tayo, hindi ako magpipigil. Ano? Sa tingin mo kaya mo akong talunin kung hindi ka magpipigil? Nanunuya si Hines sa pamamagitan ng voice transmission. Ngunit hindi pinansin ni Sherman si Hines sa pagkakataong ito, at sa halip ay tumingin siya sa matandang itim na nakadamit. Guro, hindi nawala ng mukha si Sherman para sa iyo. Mabuti. Mabuti. Ang matanda ay labis na nasisiyahan sa ipinakita ni Sherman, at siya ang nagkusa na sumenya si Sherman na maupo. Kuya, congratulations. Tuwang-tuwang binati ni Arian si Sherman, at ang kanyang walang katulad na magandang mukha ay nagniningning sa espiritu at mas kapansin-pansin. Bahagyang ngumiti si Sherman habang tumango, at ang titig na binaril niya kay Arian ay puno ng magiliw na pagmamahal. Ngayon, mayroon pa bang mga tao na hindi kumbinsido at gustong hamanin ang mga batang henyo sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage? Sa kalangitan sa itaas ng Cage Battle Arena, isa sa mga matatandang lalaki na namamahala sa pamumuno sa martial competition ay muling nagsalita, at ang kanyang boses ay kumalat sa buong Cage Battle Arena. Sa loob ng ilang sandali, bukod kay Irish na naglilinang ng nakapikit, ang natitirang 11 ikapitong antas ng Void Initiation Stage at ika-8 antas ng Void Initiation Stage na mga batang henyo ay mahigpit na nagtikom ng kanilang mga bibig. Anong biro? May manggahas pa ba sa kanila na hindi kumbinsido sa sandaling ito? Si Melo at Peter ay masasabing nangungunang mga tao sa kanila, ngunit pareho silang napatay dahil sa hindi kumbinsido sa lakas ng mga batang henyo sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, at namatay sila sa mga kamay ng mga batang henyo na mukhang may pinakamahinang lakas. Hindi sila nag-alinlangan kahit kay titing na kung sino man sa kanila ang maglalakas loob pa ring hamanin ang isang batang henyo sa ika-9 na antas ng Void Initiation Stage, tiyak na susunod sila sa yapot ni Melo at Peter. Sayang. Sa lakas ni Peter, siya ay orihinal na nagkaroon ng 100% na pagkakataon na makuha ang isa sa mga posisyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Hindi lang si Peter, kahit na hindi namatay si Melo, makakakuha rin siya ng posisyon para lumahok sa martial competition ng 10 Dynasties. Sila nasira ang kanilang mga sarili.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.